Mr. Montesilio, pwesto na po tayo. Kukuhanan na po kayo ng pictures kasamang engineers ng project. Inayos muna ni Marco ang kanyang suot na hard hat bago binalingan ang nagsalita na si Beth, ang kanyang sekretarya. Nasa harap na ang lahat at siya na lamang ang hinihintay. Mr. Montesilio, shovel po. Pahabol ni Beth. Oh, sorry. Kinuha niya ang inaabot nitong shovel at saka nagtungo na sa gitna upang magpakuha ng litrato kasama ang mga engineer. Nasa groundbreaking ceremony si Marco para sa proyekto ng Montesilio Realty, ang kumpanya kung saan siya ang nagmamay-ari. Ang proyekto niyang yon ay isang hotel na may magandang view ng Mayon Volcano. Matagal na rin niyang gusto na magpatayo ng hotel sa Bicol at natutuwa siya na mauumpisahan na ito. Isang taon pa lang kasi magmula nang ipamana sa kanya ng kanyang amang si Edmundo ang Montesilio Realty dahil nais nitong magpahinga na mula sa pagiging CEO ng kumpanya. Sa edad na 30 anyos ay napapatakbo na niya ang isa sa pinakamalaking real estate company sa buong Pilipinas. Sa Bicol ang hometown ng kanyang namayapang ina na si Clarita, kaya nais niyang magpatayo roon ng proyekto. Sayang nga labang at nagkaroon ito ng sakit sa atay at namatay 3 years ago, nang hindi man lang siya nakita kung paano niya galingan sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. It's already dark, Beth. I want to rest. It's so tiring to sit with other businessmen na hindi ko naman masyadong kilala because they're dad's friends. Sambit ni Marco sa kanyang sekretarya. Mga engineers at architect na lang po ang natitira sa Big Tent, sir. Pwede na po tayong bumalik sa hotel na tutuluyan natin. By the way, 3 p.m. po ang Zoom meeting niyo tomorrow with Mr. Salvador. Okay, pero teka, hindi ba taga rito ka sa Legazpi? Sa makalawa pa tayo uuwi na Maynila. Pwede ka munang dumalaw sa inyo ngayong gabi. At bukas ng gabi ka na lang din bumalik. Lumiwanag ang mukha ng kanyang 40 years old na sekretarya. Talaga po, sir? Papayagan niyo ako? Of course, why not? Wala naman akong ibang gagawin tomorrow bukod sa Zoom meeting ko with Mr. Salvador. I can handle it alone. Gusto ko rin magpahinga muna. Nako, salamat po, sir. Gusto ko rin talaga magpaalam sa inyo kaso nahihiya ako kasi nandito ako para sa trabaho. Nginitian niya ito. No problem, Beth. Sige na, dalawin mo na ang pamilya mo. Hindi na sumabay sa kanya si Beth sa pagbalik niya sa hotel na tutuluyan niya at dumiretso na ito sa pamilya nito. Pati ang driver niyang si Mang Dolfo ay binigyan niya muna ng pera upang gumala muna sa lugar dahil minsan lang yun maranasan ng matanda. Kaya naman siya na lamang ang nagmaneho ng kanyang kotse pabalik sa hotel. Maya-maya lang ay tumawag ang kanyang stepmother na si Emma. Nag-alangan pa siya noong una dahil hindi naman sila close nito. Ngunit sinagot pa rin niya to. Isinuot niya ang kanyang Bluetooth earphone habang ang mga mata ay nasa daan. What is it? Bungad niya rito. Marco, are you coming home tomorrow? Sa makalawa pa. May I know why you're asking? Gusto ng daddy mo na dumaan ka rito sa bahay. Napabuntong hininga si Marco. Alam niyo may sarili akong bahay at yun ang bahay ni Mommy. Doon lang ako uuwi. Marco, please. Namimiss ka na ni Edmundo. 3 taon mo na siyang iniiwasan. Kinausap mo lang siya noong pinamana na niya sa iyo ang kumpanya niyo. Hindi na iwasan ni Marco na umismid sa kausap. Are you hearing yourself, Emma? Sinasabi mo bang kumpanya lang ang dahilan kung bakit ko kinakausap si Dad noon? Nakakalimutan mo na yata kung bakit hindi kami magkaayos ni Dad. It's because of you, right? Ilang segundong nanahimik si Emma sa kabilang linya bago niya narinig ang marahas nitong pagbuntong hininga. Marco, it's been 3 years. 3 taon na rin patay ang mommy mo. Yes, and I still can't believe kung paano nagawa ni Dad na magpakasal sa'yo the next year after my mom died. Ano alam ba ni Dad dati nung nabubuhay pa si Mommy? You're just his secretary. Ilang ulit pa nga kayong nahuli ni Mommy na naglalandian sa office, pero hindi siya nagsalita at dinaan na lang sa pag-inom ng alak ang sama ng loob. Kaya ayun, nagkasakit siya sa atay kakainom ng alak at kasalanan niyo yun ni Dad. At hindi pa kayo nakontento. Because 1 year after she died, nagpakasal kayo kagad. So tell me, Emma, how can I move on after what you did to my mom? Pakisabi kay Dad na hindi ko siya gustong kausapin. Just enjoy your life together. Total, bagay naman kayo. You're both pathetic. Marco, masakit ka na talaga magsalita ah. Tumawa siya ng sarkastiko. So, nasasaktan ka rin pala. Akala ko hindi ka tatablan sa kakapalan ng mukha mo. Kung ayaw mo makarinig ng masakit na salita, wag mo na rin akong tatawagan. Gusto ko lang naman sabihin na namimiss ka ng daddy mo. At mag-iingat ka palagi. Nagmamaneho ka pa naman.
Maraming pwedeng mangyari habang nasa daan ka. Kumunat ang kaniyang noo nang makaramdam ng kakaiba sa mga binitiwang salita ni Emma. Ngunit dahil ayaw niyang kausap ito ay binaliwala niya lang yon at pinatay na ang tawag. That woman. Inis na bulong niya. Nasa kalagitnaan na siya ng madilim at magubat na daan nang mapansin na may motor na nakasunod sa kanya. Nakasuot ng itim na jacket at itim na helmet ang nakasakay doon, kaya hindi niya ito makilala. Dahil masama na ang kutob ay binilisan ni Marco ang pagmamaneho. What the hell is his problem? Inis na bulong niya nang makita sa side view mirror na mag-overtake to sa kanya. Nang pumantay ito sa gilid niya mismo, ay nakita niyang bumunot ito ng baril at itinutok sa kanyang direksyon. Nalaki ang mga mata ni Marco at kaagad na yumuko, dahilan upang hindi siya matamaan ng bala. Muli itong nagpaputok kaya nawala na siya ng kontrol sa manibela at bumangga ang kanyang kotse sa malaking puno. Fuck! Inis na sambit niya. Kaagad niyang inalis ang suot na seatbelt at mabilis na hinanap ang kanyang baril sa loob ng kanyang glove compartment. Nang makuha yon ay kaagad siyang lumabas ng kotse, ngunit natigilan siya nang sinalubong siya ng nguso ng baril na hawak ng lalaking nakasakay sa motor kanina. Nakasuot pa rin ito ng helmet at tila handa na siya nitong patayin. Who are you? Bakit mo ginagawa to? Tiimbagang natanong niya rito. Trabaho lang, walang personalan. Bitiwan mo yung baril mo, ngayon na. Tiimbagang niyang hinagis pabalik sa loob ng kotse niya ang kanyang baril. Sino nag-utos sa'yo nito? Hindi ito sumagot at tumawa lamang. Alam niyang may mga nababangga siyang mga negosyante, ngunit ito ang unang beses na may nagtangka sa kanyang buhay. Naalala niya tuloy si Emma at ang huling sinabi nito kanina. Si Emma ba ang nag-utos sa'yo, ha? Hindi ko sasagutin yan. Wala na rin akong panahon para makapagkwentuhan sa'yo. Napatiimbagang si Marco at mabilis na sinunggaban ng kamay nitong may hawak na baril. Nakipag-agawan siya rito ng baril at nagpagulong-gulong sila sa masukal na kagubatan. Tumama ang balikat niya sa nakausling sanga at naramdaman niya ang matinding sakit, kaya nabitiwan niya ang lalaki. Nagpaputok ito ng baril ngunit nakagulong si Marco pagilid at kaagad na bumangon habang hawak ang dumudugong balikat na nag-umpisang tumakbo upang tumakas. Muling nagpaputok ng baril ang lalaki. At sa pagkakataon na yon ay dumaplis ang bala sa kanyang hita. Kaya naman napasigaw siya sa sakit at nawala ng balanse, dahilan upang mahulog siya ng tuluyan sa masukal na bangin. Samantala, napakalaki ng mga ngiti sa labi ni Gwen habang nagiinat ng katawan at nakatanaw sa malawak na palayan na nasa harap niya. 6:00 pa lang ng umaga pero gising na ang kanyang diwa dahil sa masarap na kapeng iniinom niya sa labas ng kanilang munting tahanan. Hoy! Ay, Peklat! Hintay naman eh. Wag nga kayo nang gugulat. Tinawanan siya ng kanyang ama habang isinusuot ang damit na pangsaka nito. Kape pa! Kulang na lang gawin mong tubig yung kape, anak. Tapos magtataka ka kung bakit magukulatin ka. Tay, kailangan ko tong kape palagi. Alam niyo naman nakatuwang ko to kapag kailangan kong gumising ng maaga para tulungan kayo. Hay nako, sipag-sipagan ka na naman, anak. Kapag ikaw nagkasakit, kayong dalawa na nanay mo ang alagaan ko. Si nanay nga po pala, bumaba na po ba yung lagnat niya? Oo, pinainom ko na kagabi ng gamot. Makulit kasi. Sinabi ko na kasi na wag mo nang mag-ani ng mga tanim niyang gulay sa tumana. Kasi nga, masama ang pakiramdam niya. Ayun, tinuloy pa rin niya kaya nilagnat ng tuluyan. Napasimangot siya at akmang pupuntahan ng inang natutulog. Ngunit pinigilan siya ng amang sigardo. Huwag mo munang puntahan, Gwen. Kakatulog lang ulit. Ikaw, bakit ka gumising ng maaga? Hindi ba sabi ko sa'yo, wag mo na akong tulungan sa bukid? Ititinda mo pa sa palengke yung mga gulay natin, ah. Nako tay, hayaan mo nga ako. Bata pa lang ako, alam mo nang bida-bida ako sa pagsasaka nyo. At saka, kaya ko naman po talaga. Sus, tara na nga. Makulit ka talaga. Uubusin ko lang po itong kape ko, tay. Sige, sumunod ka na lang. Opo. Inubos niya ang kanyang kape bago dahan-dahang sumilip sa kwarto ng kanyang nanay Imelda na ngayon ay mahimbing na natutulog. Hinalikan niya ito sa noo bago nakangiting lumabas at isinuot ang kanyang bota upang mag-umpisa na sa pagtulong sa ama sa bukid. Tay, nandito na ako, ang prinsesa mong masipag. Mapang-asar niyang sigaw bago lumusong sa maputik na lupa sa kanilang taniman. Hindi lang masipag, maganda pa anak. Talaga? Kaya labs na labs talaga kita tay eh. Ngunit makalipas lamang ang 30 minuto na pagtatanim ng palay
ay nakaramdam na si Gwen ng tawag ng kalikasan. Tay, ihi muna ako Hindi ko na talaga kaya. Sigaw niya dahil nasa malayo na ang kanyang ama. Sige nak, diyan ka na lang sa damuhan para hindi ka na lumayo. Presko pa. Tumawa siya sa sinabi ng ama. Tama nga naman ito dahil medyo malayo ang lalakarin niya kapag bumalik pa siya sa kanilang bahay. Kaagad niyang hinubad ang suot na bota at dumiretso sa damuhan. Hindi naman siya nag-aalala na masilipan siya dahil may kataasan ang mga damo sa kanyang likod. Maya-maya pa ay pakanta-kanta siyang umihi. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos nang may marinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Sino yan? Kaagad siyang tumayo at inayos ang suot na shorts kahit hindi pa siya tapos. Nanlaki ang mga mata ni Gwen nang may marinig na umuungol na lalaki. Lintik, sino sabi yan? Huwag mo akong pagtripan Tatadyakan kita. Kaagad niyang hinawi ang damuhan sa kanyang likod at nagulat nang makita ang isang lalaking matangkad na nakasuot ng suit. Parang may something dito. Iika-ika. Sino ka? Walang yaka? Sinisilipan mo ba ako? Miss. Sinubukan itong lumapit ngunit kaagad niya itong tinadyakan. Dahilan upang mapahandusay ito sa damuhan habang umuungol sa sakit. Lalapit ka pa talaga Sino ka bang gago ka? Dahan-dahan niya itong nilapitan at tiningnan kung babangon ito ulit. Ngunit nakita niyang hawak-hawak nito ang nagdurugong hita. Hala, ano nangyari sa'yo? Tinadyakan lang naman kita Bakit dumudugo yung hita mo? Saka kita kanina, sadya ka ng iika-ika. Lumapit pa siya lalo at tiningnan ng malapitan ang sugat nito. Naku po, tama ba yan ng baril, Manong? Binaril ka ba? Help me please. Hirap na hirap nitong sambit. Lumuhod siya sa gilid nito at sinipat ang buong katawan nito kung may iba pa itong sugat. Napangiwi siya nang makita na duguan din pala ang balikat nito. Teka, anong gagawin ko, Manong? Sandali lang, hihingi lang ako ng tulong kay tatay. Hindi kita kayang buhatin. Hinawakan nito ang kanyang kamay na siyang nagpatigil sa kanya. Balikan mo ako. Please, ayoko pang mamatay. Nakaramdam si Gwen ng kakaibang emosyon sa kanyang dibdib nang marinig ang pakiusap ng lalaki. Huminga siya ng malalim at pinunit ang parte sa laylayan ng kanyang suot na damit. Huwag kang malikot, itatali ko itong sugat mo sa hita mo at sa balikat para mabawasan ng pagdurugo niyan. Napaungol ito sa sakit nang higpitan niya ang pagkakatali sa mga sugat nito. Tapos na, dito ka lang, Manong. Tatawagin ko lang ang tatay ko para magpatulong. Nasa paligid lang siya, miss. Sino? The one who did this to me. Hinahanap niya ako. Huwag mong sabihin na nakita mo ako rito. Please, babayaran kita kahit magkano. Ba't anong tingin mo sa akin? Mukhang pera? Dito ka lang at babalikan kita. Tinalikuran niya ito at mabilis na tinawag ang kanyang tatay Gardo. Tay, patulong, tay! Bilis! Sigaw niya sa ama na kasalukuyang nasa gitna at nagtatanim ng palay. Lumingon ang kanyang ama sa kanya. Oh, bakit nak? Ano ba yun? Emergency! Dalian niyo! Kaagad itong nagmadali na lumapit sa kanya nang makita ang pagkataranta niya. Tulungan mo ako, tay! May lalaki dun sa damuhan. Akala ko sinilipan ako. Humihingi pala ng tulong. Tinadyakan ko patuloy. Ano? Sino naman yun? At bakit napunta siya sa damuhan? Hindi ko siya kilala pero may tama siya ng baril, tay. Halika na, tay. Baka maubusan ng dugo yun tayo pang sisihin. Hinatak niya ang ama ngunit napatigil nang may marinig na tumatawag sa kanilang gate na gawa lamang sa kahoy. Kahit kasi nasa tabi lang ng kanilang bahay ang kanilang palayan ay may bakod pa rin na nakapaligid sa kanilang tahanan upang magsilbing proteksyon mula sa mga taong gustong pumasok doon. Nakaramdam kaagad si Gwen ng kakaiba kaya binalingan niya ang kanyang tatay Gardo. Tay, balikan niyo muna yung lalaki sa damuhan. Tulungan niyo siya. Ako na ang kakausap sa tumatawag sa labas. May sinabi yung lalaki na nasa paligid lang daw ang gustong pumatay sa kanya. Sige na, tay. Huwag muna kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Sigurado ka, anak? Opo, sige na po. Tumalima na ito at naglakad na patungo sa damuhan. Nagtungo naman si Gwen sa kanilang gate at hinarap ang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may hawak na itim na helmet. Mukhang nasa 30s ang matangkad na lalaki. Maitim at may suot na hikaw sa isang tenga. Anong kailangan nila? Tanong ni Gwen sa lalaki. Miss, magtatanong lang sana ako. May nakita ka bang lalaki na dumaan dito? Duguan siya eh. Gusto ko lang sana siyang tulungan kaso natakot sa akin kaya tumakbo palayo.
Mukhang na-hold up yata yung lalaki. Nag-iisa lang tong bahay niyo sa parteng to ng palayan kaya dito ako nagtanong. Pinagmasdan ni Gwen ng maigi ang lalaki at napatingin sa bewang nito. Nakasilip doon ng isang baril na halatang hindi na isuksok ng maayos ng lalaki. Nakaramdam tuloy siya ng kaba dahil batid niyang ang lalaking hinahanap nito ay ang sugat ng lalaking nakita niya sa damuhan. At hindi malayong ang lalaking nasa harap niyang may gawa niyon. Miss, ayos ka lang ba? Untag nito. Oo. Pasensya na, medyo antok pa ako. Yung sagot ko sa tanong mo, wala akong nakitang lalaki dito. Sa totoo lang, nagtatanim lang ako ng palay kanina kasama si tatay. Wala akong napansin. Malayo rin tong bukid namin kaya walang napapadpad dito na kahit na sino noon pa man. Maliban na lang kung anihan. Kitang-kita ni Gwen kung paano remehistro ang inis sa mukha ng lalaki. Ganun ba? Sigurado ka ba na wala kang nakita? Oo, baka sa ibang palayan siya nagpunta. Yung mas malapit sa kasada. Doon ka na lang magtanong. Sige, salamat. Nagmamadali na itong naglakad paalis at sumakay sa motor nito. Nakahinga ng maluwag si Gwen. Sobrang kaba niya kanina na baka mahuli siyang nagsisinungaling. Oo, takot siya. Ngunit hindi niya kayang ipagkanulo ang lalaking sugatan na yon kahit pa hindi niya alam kung sino ang nagsasabi ng totoo sa dalawa. Kaagad niyang pinuntahan ang lalaking sugatan. Natulungan na pala ito ng kanyang ama na buhatin papasok sa kanilang bahay. Anak, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Baka dito pa mamatay ito. Sambit ng kanyang ama. Tay, delikado. Nasa paligid lang yung gustong pumatay sa kanya. Parang siya yung kausap ko kanina sa gate. May baril eh. Buti nga at naniwala sa alibay ko. Anong gagawin natin? Baka maubusan siya ng dugo. Ako na ang gagamot sa kanya. Singit ng kanyang ina na si Imelda na kalalabas lang mula sa loob ng kwarto nito. Nay, bakit kayo bumangon kaagad? Nilalagnat kayo ah. Nag-aalalang sambit ni Gwen sa ina. Kumilos ito at kinuha ang mga gamit na nakatago sa aparador. Mga gamit yon na panlinis sa sugat. Ayos lang ako. Kailangan ng lalaking yan na magamot. Nakalimutan mo na ba dati akong nurse? Tinalikuran ko lang ang pagiging nurse ko kasi mas gusto kong sumama rito sa probinsya kasama ang tatay mo. Imelda, asawa ko. Sigurado ka bang kaya mo? Pwede naman namin gawa ng paraan na madala siya sa ospital. Suwestyon ng kanyang ama. Mas kailangan ako ng taong ito, Gardo. Hayaan mo na ako at kaya ko naman. Kung hindi ay sasabihin ko naman sa inyo. Hindi na umalma pa si Gwen at ang kanyang tatay Gardo. Hinayaan na lang nila ang ina sa ginagawa nito. Nag-umpisa na itong linisin ang sugat ng estranghero. Mabuti na lang nandiyan kayo, Nay. Kawawa naman yung lalaking yan. May gustong pumatay sa kanya, sabi niya. Sambit ni Gwen. Kung sino man yon, hindi na natin dapat alamin pa. Basta ang importante, maibigay natin ang tulong na kailangan niya sa ngayon. Nga pala nak, nalaglag tong wallet niya habang inaalalayan ko siya kanina. Sambit naman ng kanyang ama. Kinuha ni Gwen ang wallet. Wala sa sariling binuksan niya yon at nakita ang isang business card na nakasuksok doon. Marco Montecillo? Basa niya sa pangalan nito. CEO of Montecillo Realty? Tay, hindi ba yun yung malaking real estate company sa Maynila? Ang alam ko sikat ang kumpanyang yun. Palagi kong nakikitang naka-feature sa news magazine show. Oo, nabasa ko nga rin sa dyaryo na may hotel na itinatayo ang kumpanyang yun dito sa Legazpi. Siya pala ang may-ari nun. Napatitig siya sa gwapong lalaki na Marco pala ang pangalan. Umuungol ito na tila nananaginip ng masama habang ginagamot ito ng nanay Imelda niya. Marco, kay gwapong nilalang, sino bang nakaaway mo at gusto kanyang patayin? Bulong ni Gwen. Makailang oras, tila nagising mula sa isang masamang panaginip si Marco. Pawis na pawis siya at hingal na hingal. Inilibot niya ang kanyang paningin at nakitang nasa loob siya ng hindi pamilyar na kwarto. Nang tingnan niya ang kanyang mga sugat ay maayos din yung nakabenda. Nakasuot na lang din siya ng itim na t-shirt at gray na shorts na batid niyang hindi sa kanya. Gising ka na pala. Sambit ng isang babae na kapapasok lamang ng silid. Napatitig si Marco sa dalagang dumating. Matangkad ito. Mahaba ang alon-alon na buhok at morena na binagaya ng matapang na features ng mukha nito. Maarko ang mga kilay nito. Matapang ang mga mata. Matangos ang ilong at mapupula ang mga labi. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. I remember you. You're the one who helped me, right? Thank you. Wala yun. Ako nga pala si Gwen Nagbayani. Kilala na kita. Nakuha namin ang wallet mo at nakita ang business card mo.
Pero huwag kang mag-alala, wala kaming ginalaw sa pera at mga ATM mo. Hindi ko naman iniisip yun. I'm sorry kung bigla na lang akong sumulpot sa likod mo at napadpad sa property nyo. Galing kasi ako ng gubat. Nahulog ako sa bangin pagkatapos ako mabaril. Pinilit ko pa rin tumayo at tumakbo kahit sobrang sakit ng sugat ko. Akala ko nga mamamatay na ako. But I kept walking until I found you. Tama ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala, safe ka rito. Si Nanay Imelda ang gumamot sa'yo. Dati siyang nurse. Hindi ka namin madala sa ospital kasi alam kong delikado ang buhay mo. Hinihintay lang talaga kitang magising para itanong sa'yo kung ano ang mga nangyari. Base sa nabasa ko sa business card mo, isa kang CEO ng isang kumpanya sa Maynila. May project ka rito sa Bicol, di ba? Oo. Pauwi ako sa hotel na tinutuloyan ko. Nang biglang may nag-overtake sa akin at pinagbabaril ako. I was lucky enough to escape. May ideya ka ba kung sino gustong pumatay sa'yo? Marami akong kakompetensya sa negosyo. Pero ngayon lang nangyari to sa akin. Pero hindi ko inaalis ang posibilidad na yun. Marami ako naiisip ng gustong pumatay sa akin. Pero may isang taong mas nangingibabaw. Kumuyom ang mga kamao ni Marco nang maalala ang kanyang stepmother na si Emma. Noong huling tumawag kasi ito ay nabanggit nito na nagmamaneho siya, na hindi naman niya sinabi para malaman nito. Kung sino man yan, kailangan mo siyang maipakulong para hindi ka na niya mapagtangkaan ulit na patayin. Bakit hindi ka tumawag sa inyo? Humingi ka ng tulong sa kanila. I can't trust anyone right now. Everyone is a suspect at kailangan ko mag-ingat sa bawat galaw ko. Paano kapag bumalik dito yung gustong pumatay sa'yo? Kumunot ang noo ni Marco. Nagpunta siya rito? Oo, nakita ko pa nga mukha niya eh. Pero huwag kang mag-alala, pinagtakpan kita. Sinabi ko na hindi kita nakita. Kaya sana malaman mo na posibleng madamay kami habang naririto ka. Tahimik ang buhay namin dito, Mr. Montecillo. Huwag sanang magulo yun ng dahil sa'yo. Hindi ko kasi sigurado kung lubusang naniwala yung lalaki sa alibay ko kaninang umaga. Napaiwas siya rito ng tingin. Naiintindihan naman niya ito. I understand. Hindi ko naman gusto na madamay kayo. I just need time. Kailangan ko munang malaman at makahanap ng ebidensya kung sino ang gustong pumatay sa akin. Besides, I want to give you a reward for helping me. Anong klaseng reward naman? Pera? Hindi namin kailangan ng pera mo. Oo, ganito lang ang bahay namin. Maliit ang bahay namin, nasa tabi ng palayan. Pero sagana kami at hindi nagugutom. Magsasaka ang tatay ko at may sariling taniman ng gulay ang nanay ko. At ako naman ang naglalako ng mga gulay namin at nag-deliver sa mga palengke. Kaya para sabihin ko sa'yo, hindi kami mukhang pera. I didn't mean it that way, Miss Gwen. Gwen na lang. Yes, Gwen. Gusto ko lang talagang makabawi sa pagtulong niyo sa akin at para na rin sa abalang nagawa ko. Huwag mo sanang pag-isipan ng masama. Tinulungan ka namin dahil yun ang kailangan. Pwede ka manatili rito hanggat hindi ka pa gumagaling. O kung gusto mo nang umalis, hindi ka namin pipigilan. I must leave tomorrow morning. Paano yung sugat mo? I can handle this. Ayoko na rin makaabala sa inyo. Huwag ka munang umalis, iho. Dito ka na magpagaling. Biglang singit at sulpot ng may edad na babae. Oo nga, okay lang naman sa amin kung pansamantalang dito ka muna titira. At ikaw naman, Gwen, anak, huwag mo siyang sungitan. Ikaw naman, parang kanina lang titig na titig ka sa gwapong binata na yan habang natutulog siya. Singit naman ng isa ring may edad na lalaki. Tay, ano ba? Nilaglag mo naman ako? Anak niyo ko, di ba? Kita niyo nang in character ako rito. Nako, Gwen, anak. Hindi bagay sa'yo na magsungit-sungitan. Para namang hindi mo siya tinulungan kanina. Napangiti tuloy si Marco nang wala sa oras. Batid na niyang mga magulang ang mga ito ni Gwen. Good evening po. Nahihiyang bati niya sa dalawang matanda. Lumapit sa kanya ang ginang. Kumusta ang pakiramdam mo? Ako nga pala si Imelda, ang nanay ni Gwen. Tapos siya naman si Gardo, asawa ko. Medyo okay na po. Bagamat makirot pa rin ang sugat ko. Marco po. Marco Montecillo po ang pangalan ko. Ilang taon ka na ba, anak? Singit ni Manggardo. I'm 30 years old po. Oh, magkaedad lang pala kayo ng anak kong si Gwen. Gwen, anak, magkaedad kayo. Eksaheradong sambit nito at inakbayan pa ang anak. Tahi naman, huwag niyo nang i-interrogate yan. Labas muna kayo, nag-uusap pa kami. Tumayo na si Aling Imelda at nakahalukip-kip na humarap kay Gwen. Basta Gwen anak, huwag mo sungitan niyang si Marco. Huwag mo siyang hayaan na umalis dito. Kailangan niya magpagaling.
Medyo liblib tong lugar natin at walang mag-iisip na nagtatago rito ang isang mayamang katulad niya. Ligtas siya rito. Tumikhim si Marco upang kunin ang atensyon ng tatlo. Salamat po sa pagmamagandang loob nyo. Pero ayos lang po talaga ako. Aalis na po ako bukas. Hindi ka muna aalis, iho. Makinig ka sa amin. Hindi ka naman namin pababayaan dito. Huwag na matigas ang ulo mo. Dumito ka muna hanggang hindi ka pa magaling. Saka mo na hanapin kung sinong may gawa sa'yo niyan kapag malakas ka na. Saka kapag pinayagan ka naming umalis, baka maengkwentro mo yung nagtangka sa'yo. Paano mo siya tatakasan ulit kung injured ka? Natahimik si Marco at dahan-dahang napangiti sa kabaitan ng dalawang matanda. Nang tingnan niya si Gwen ay nakanguso lamang ito. "Oh, Gwen anak, sige na, asikasuhin mo muna si Marco. Pakainin mo at painumin ng gamot." Utos ni Aling Imelda sa anak. Bakit mo ako, Nay?" "Sige na, huwag ka nang mahiya kay Marco. Alam naman namin crush mo siya." "Ha? Sino nagsabi nun?" "Ilang beses kaya kitang nahuli na tinititigan siya. Hayaan mo na anak, ayos lang yun. Normal lang naman yun. Di ba Marco?" Natawa ng mahina si Marco at napailing-iling. Tila nakalimutan niya saglit ang kanyang mga iniisip dahil sa kakulitan ng dalawang matanda. Mukhang tinutulak na ata ng mga ito ang anak na magkanobyo na. Sa bagay, kaedad nga niya si Gwen, pero wala sa mukha nito na 30 na ito. Napakamot naman sa ulo ang dalaga. "Ay nako, kung ano-ano sinasabi niyo. Wala akong oras sa crush-crush na yan, Nay. Hindi na ako teenager, no? Sige na po, lumabas na kayo at ako na ang mag-aasikaso dito sa lalaking to." Napangiti naman ang mga magulang nito at tag-thumbs up pa kay Marco na tila nang aasar. Maya-maya ay nagpaalam na ang dalawang matanda at naiwan doon si Gwen. "Narinig mo ang sinabi ni nanay sa ni tatay. Hindi ka muna aalis dito hanggat hindi ka pa magaling." Sambit ng dalaga habang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Napangiti siya habang pinagmamasdan itong mahiya. "If they insist, then I'll stay here for a while." "Wala eh. Makulit sila. Wala kang magagawa kapag sila nang nagdesisyon. Alam ko naman na mayaman ka at hindi ka sanay sa ganitong klaseng bahay. Pero hindi naman kami dugyot. Malinis kami sa bahay. Puro nga lang gulay ang inuulam namin." "Wala naman akong sinabing masama tungkol dito sa bahay niyo. Hindi rin naman ako maarte. So it's okay. Thank you for taking care of me and for helping me. I really appreciate it." "Sige, dito ka lang. Dadalhan kita ng pagkain." Sambit ng dalaga at akmang lalabas na. Ngunit nagsalita pa si Marco. "You're lucky to have your parents, Gwen." Napalingon ito sa kanya at napangiti. "Oo naman, swerte talaga ako sa kanila. Mahal na mahal din kasi nila ang isa't isa." Si nanay, dating nurse yun sa Maynila. Nabuntis siya ni tatay na isang kargador sa palengke dati. Ayaw sa kanya ng mga magulang ni nanay kasi medyo may kaya sila. Pero ayaw magpatalo ng dalawa. Umalis sila sa Maynila at umuwi dito sa probinsya ni tatay nang mamatay ang mga magulang niya. Pinamana sa kanya tong palayan. Si tatay, laking Bicol talaga yun. Kaya lang, hindi sanay si nanay sa pagsasalita ng Bicol, kaya nagtatagalog siya palagi. Kaya pati ako, nasanay na rin sa Tagalog. Pero nakakaintindi naman ako ng salitang Bicol. "Oh, that explains." "Ano?" "I mean, nung unang beses kasi akong magpunta rito sa province nyo, palagi nga talaga nagsasalita ng Bicol ang mga locals dito. Tapos nang makilala ko kayo, nanibago ako. Kasi hindi kayo nagsasalita ng Bicol. I get it now." "Pero proud Bicolana pa rin ako ah. Dito ako lumaki." "I know. Thank you, Gwen, for being considerate. Ang swerte ko kasi napunta ako sa pamilyang katulad nyo." "Bakit kasi hindi mo nalang tawagan ng pamilya mo, Marco? Kahit sila lang." "I don't have a family. Si Dad nakafocus na siya ngayon sa bagong asawa niya pagkatapos niyang ipasa sa akin ng kumpanya." "Teka, asawa ng dad mo? Stepmom?" "Yes, at siyang naiisip kong nag-utos na ipapatay ako." Umawang ang bibig ng dalaga dahil sa gulat. "Sigurado ka ba?" "Not really. Pero isa akong tinik sa lalamunan ni Emma. I've always knew that she's after the company. Kaya niya pinakasalan si Dad nang mamatay si Mommy. Pero binigay sa akin ni Dad ang kumpanya at hindi sa kanya. Yun ang rason na naiisip ko para pagtangkaan niya akong patayin. Kapag nawala ako, malaya niyang mahahawakan ng kumpanya at madali niyang mauutos si Dad." Grabe no? Nangyayari pala talaga yun sa mga mayayaman? Dahil sa kumpanya papatay ng tao? Akala ko sa mga movies lang ang ganyan. "Maniwala ka. Basta usapang yaman ang fiction story pwedeng maging totoo. Sabi nga nila, money is the root of all evil.
Kaya hindi na ako nagtataka na kayang gawin yun ni Emma. Isa siyang gold digger kahit noon pa. Mahilig sumabit sa mga mayayaman yun. Nagkataon na naakit niya si Dad at nauuto pa rin hanggang sa ngayon. Paano mo mapapatunayan na siyang gustong pumatay sa'yo? Hahanapin ko ang lalaking inutusan niyang patayin ako. Ang sabi mo nakita mo mukha niya, di ba? Oo, maitim siya, may hikaw sa kaliwang tenga. Matangkad din siya at parang nasa 30s na. Pag nakita ko ulit yun, matutukoy ko agad. Napaisip sandali si Marco. Iisa lang ang kilala niyang tao na sumakto sa description ni Gwen. That's probably Emma's son, Andrew. Kilala mo yung lalaking yon? Yung inutusan na patayin ka? Noong una, hindi. Naka-helmet siya nang pagbabarilin niya ako. Ikaw lang ang nakakita sa mukha niya. Pero nang sinabi mo na maitim siya at may hikaw sa kaliwang tenga, alam ko na kaagad kung sino. Naalala ko na nakita ko na pala siya sa kasal ni Dad at Emma. Hindi rin kasi ako nagtagal noon sa simbahan. So, matibay na ebidensya na yun na ang stepmom mo nga ang gusto pumatay sa'yo. Kaya nga kailangan ko makita ulit si Andrew. Paano? Ipapahanap ko siya. At habang hindi pa siya nahahanap, maghihintay muna ako rito. Sasabihin ko sa pinsan kong si Dale na siya na munang mag-take over ng kumpanya ko. He's also my business partner, kaya malaking tiwala ko sa kanya. Pero hindi ko sasabihin sa kanya nangyari sa akin. Ayokong kumalat ang balita hanggat hindi pa nahuhuli si Emma. Kung ganun, hindi ka talaga pwedeng lumabas muna. I know. Don't worry, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Sabi mo yan ah. Sige na, kukuha lang ako ng pagkain mo. Wait, can I borrow your phone? I need to call someone. Naiwan ko ang phone ko sa kotse. Tatawagan ko rin ang driver ko to get my car. Sige, buti na lang may load ako. Inabot sa kanya ni Gwen ang cellphone nito. Bilisan mo lang ha. Baka ma-check operator ka. Malayo ang tindahan dito. Of course. Thank you. Nakangiting sambit niya sa dalaga. Puro ka thank you. Ano ba dapat ang sabihin ko, Gwen? I'm just grateful. Sinamaan siya nito ng tingin bago tumalikod. Kung hindi ka lang pogi. I heard that. Ha? Wala akong sinasabi ha. Diyan ka na nga. Napangiti na lang si Marco habang napapailing. Sinundan pa niya ng tingin ang dalaga hanggang sa makalabas ito. Napatingin siya sa cellphone nito. Touchscreen yon at naka-wallpaper ang selfie nito na nakanguso at nakaduling. She's cute. Nakangiting bulong niya. Maya-maya ay tinipa niya ang numero ng kanyang driver na si Mang Dolfo. Buti at kabisado niya yon. Hindi niya sinabi rito kung nasaan siya. Ganun na rin sa kanyang sekretarya na si Beth. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang pinsan sa side ng kanyang ina na si Dale. Sinabi niya rito na ito muna ang bahala sa kanyang kumpanya at nasa bakasyon siya. Hindi niya sinabi kung nasaan siya, ngunit pinakiusap niya rito na hanapin si Andrew. Pumayag naman ang kanyang pinsan at nagpasalamat siya rito. Kinabukasan ay maagang nagising si Marco. Iika-ikang lumabas siya ng kanyang kwarto upang hanapin ang banyo. Aling Imelda, Manggardo? Tawag niya ngunit walang sumasagot. Binuksan niya ang isang pinto sa dulo at nagulat nang makita si Gwen na nakatapis lamang ng tuwalya ang buong katawan. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Nanlaki ang mga mata ni Marco at kaagad tinakpan ng mga mata bago tumalikod sa dalaga. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nagulat siya nang idiin siya ng dalaga sa pader na gawa sa kahoy habang ang braso niya ay mariing hawak nito. Walang iya ka? Ilang beses mo ba akong sisilipan ha? Teka, sandali lang. Bitiwan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Wala kang dapat ipaliwanag. Huling-huli kita sa akto. Yung mga mata mo, pinignasaan tong katawan ko. What? Wala kang 2 seconds ako nakatingin eh. I can explain, okay? Naghahanap lang ako ng CR. Hindi ko naman alam na nasa loob ka. Sana kumuto ka muna. Paano na lang kung lumabas ako na walang suot na damit? Eh di naka-jackpot kang kumag ka. Ikaw ang una nakakita ng katawan ko. And why would you go out naked? Aray! Tama na, Gwen. Look, I'm just explaining na hindi ko nga sinasadya. It's not my intention. Maniwala ka naman. Hindi ako ganong klaseng lalaki. May respeto ako sa mga babae. Unti-unting lumuwang ang pagkakahawak nito sa kanya. Siguraduhin mo lang nakakadalawa ka na sa akin. Sa wakas ay binitawan na siya nito. Nakangiwi naman siyang humarap sa dalaga habang iniinda ang pananakit ng kanyang napuwersang balikat. Naroon pa naman ang kanyang sugat. Hala, may sugat ka nga pala. Nakalimutan ko.
Tila nahimasmasang sambit ni Gwen nang makita ang itsura niya. It's okay. Kasalanan ko naman kung bakit nag-overreact ka. Kaya lang, pwede bang sa susunod magtatanong ka muna? Kung ingudgun mo kasi ako sa pader, wagas. Alam mo namang sariwa pa mga sugat ko. Ikaw naman kasi, sa susunod din, huwag kang basta-basta nagbubukas ng pinto. Nakakadalawa ka na sa akin. Kahapon umiihi ako. Tapos ngayon naman, nakakarami ka na kaya? Wait, hindi kita sinilipan kahapon. I was trying to ask for help. Hindi ko naman alam na may umiihi ron. Dapat kasi hindi ka umiihi sa ganong klaseng lugar. Sorry naman, ihing-ihi na ako nun kaya wala akong choice. At talagang ako pang sinisisi mo? Napabuntong hininga si Marco. Hindi sa ganon. You know what? Let's stop this. Huwag na tayo mag-away. I'm really sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ako bastos. Hindi ako manyakis at lalong-lalo nang hindi ako mahilig manilip ng babae, okay? I'm sorry. Napairap ito, ngunit kumalma na rin. Maya-maya ay wala sa sariling bumaba ang mga mata ni Marco sa tuwalyang nakatapi sa buong katawan nito. Napalunok siya at napaiwas ng tingin. Aha! Yang mga mata mo, huling-huli ko nakatingin sa katawan ko. Bakit ba kasi hindi ka pa umaalis sa harap ko? Go to your room at magbihis ka na, Gwen. Kunwari ka pa? Nagmadali na itong naglakad papasok sa kwarto nito. Nakahinga naman ng maluwag si Marco habang pinupunasan ang pawis na tumatagaktak mula sa kanyang noo. Chill, Marco. Chill. Pagpapakalma niya sa sarili. Pumasok na rin siya sa banyo upang umihi. Maya-maya pa ay bumalik na rin siya sa kanyang kwarto. Nakabukas na ang bintana roon at nang sumilip siya sa labas ay nakita niyang naroon sa labas si Gwen at pinapaandar ang kolong-kolong nito na may kargang iba't ibang klase ng mga gulay. Are you leaving? Tanong niya sa dalaga. Napalingon ito sa kanya. Hindi ba halata? You're leaving me alone here? Nasa palayan lang si tatay. Si nanay naman nasa tumana at nangunguha ng mga gulay. Uuwi din ng mga yun. And you? Magde-deliver ako ng mga gulay. Bakit ba ang dami mong tanong? I just can't believe na gagawin mong mag-isa yan. Are you sure na kaya mo? FYI, dalagita pa lang ako, ginagawa ko na to. Huwag mo nga ako maliitin. Hey, hindi kita minamaliit ah. Nagulat lang ako kasi kaya mo pala. Hindi ka lang pala maganda. Masipag ka rin. Naningkit ang mga mata ni Gwen nang marinig ang sinabi niya. Napangiti naman siya dahil kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Mura naman ang dalaga ay kitang-kita pa rin ang natural na kagandahan nito. Nakasuot ito ng maong na shorts at puting sleeveless na damit. Ang buhok nito ay nakahati at nakabraid, habang ang ilang bangs nito ay nakawala. Simple man ay litaw na litaw ang kagandahan nito. Etchosera ka no? Diyan ka na nga. May almusal sa gilid mo. Kumain ka na at gutom lang yan. Oy, huwag kang magpapapasok ng kahit na sino rito at huwag ka ring lalabas. Baka mamaya yung killer mo malabasan mo. Opo, bye Miss Sungit. Mapang-asar niyang sambit hanggang sa paandarin na nito ang kolong-kolong. Hindi nawala ang ngiti sa mga labi ni Marco, kahit pa nang makita ang inihandang almusal ni Gwen para sa kanya. Gatas yon at may kasamang kanin at itlog. Maliit na bagay man yon ay talagang ikinasaya ng puso niya. Lumipas ang mahigit isang linggong pananatili niya sa mga Agbayani, ay wala pa rin balita si Marco sa pagpapahanap niya sa anak ni Emma na si Andrew. Dahil ayaw niyang makaabala pa kay Gwen, ay nagpabili na siya rito ng kanyang sariling cellphone. Nabanggit kasi ng kanyang driver na wala na ang kanyang cellphone sa loob ng kotse at batid niyang kinuha yun ni Andrew. Ngayon nga ay kausap niya ang pinsan sa bagong bili niyang cellphone. Mahirap hanapin si Andrew, Marco. Palipat-lipat siya ng tirahan. Wala siyang permanenteng lokasyon. Ayon sa source ko, may kasong estafa raw ang Andrew na yun, kaya talaga nagtatago siya. Bakit mo ba kasi siya gustong ipahanap? Ano ba nangyayari? Saka ko ano sasabihin sa'yo, Dale. Basta wag mong bagnitin to kay Emma o kahit kay Dad. At wag na wag mong ibibigay kahit na kanino ang new number ko. 3 lang kayo nakakaalam nito. Wait, hindi mo ba alam? Ang alin? About your dad. God, I thought you already knew. Kaya pala nagtataka ako na hanggang ngayon, hindi ka pa bumabalik dito sa Maynila. Get to the point, Dale. Ano ba yun? Tito Edmundo is dead. 3 araw na siyang nakaburol. Heart attack ang kinamatay niya. What? Bulalas niyang hindi makapaniwala. Pakiramdam ni Marco ay huminto ang mundo niya sa narinig.
You need to come back to Manila ASAP, insan. Kahit ngayon lang, ibaba mo ang pride mo. He's still your father. Naibaba ni Marco ang kanyang hawak na cellphone at nanghihinang napaupo sa kanyang higaan. Unti-unti siyang napaluha dahil ayaw man niyang aminin sa sarili ay mahal pa rin niya ang kanyang ama sa kabila ng mga ginawa nito. Marco, halika na't lilinisan ko na yung sugat mo. Untag sa kanya ni Gwen nakakapasok lang sa kanyang kwarto. Hindi siya sumagot at pinunasan lang ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Teka, ayos ka lang ba? Umiiyak ka ba, Marco? Tumingin siya rito at nagulat ito nang makita ang itsura niya. My dad died. Kailangan ko bumalik ng Manila, Gwen. Kailangan ko siyang makita. Teka, baka kung ano mangyari sa'yo. May gustong pumatay sa'yo, di ba? I don't fucking care, Gwen. I have to see my father. Ama ko pa rin siya kahit sinaktan niya ako at si mommy. Akmang aalis siya, ngunit hinawakan siya ni Gwen sa kanyang braso. Dahilan upang makaramdam siya ng kuryente na dumaloy hanggang sa kanyang gulugod. Napatitig siya sa mukha ng dalaga. Naiintindihan kita, Marco, pero kailangan mo ring isipin ang kaligtasan mo. Naiintindihan mo rin ba ang sinasabi ko? Tila nahimasmasan siya sa sinabi ng dalaga. I'm sorry. Naiintindihan ko nga. Pero delikado kapag lumabas ka mag-isa. Sasamahan kita. Kumunot ang noo niya. Sasamahan mo ako? Bakit pa? Hindi na kailangan, Gwen. Tatawagan ko ang driver ko at magpapasundo ako sa kanya. Sasamahan pa rin kita. Hindi ka pa lubos na magaling. Kailangan mo ng support system. Hindi mo naman kailangan gawin to. Napabuntong hininga ang dalaga. Oo, alam ko. Pero hindi ko kayang hayaan ka na mag-isang harapin yan. Mahigit 1 linggo na rin kasi kitang inaalagaan. Tinutulungan kumain at pinapainom ng gamot. Dagdag pa na akong tagalinis ng sugat mo. Kaya siguro may konting care na rin ako sa'yo. Pero hindi yung care na may kasamang love at kilig ha. Hindi ganon. Basta, ang hirap ipaliwanag. Basta sasamahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Napatitig na lang siya sa dalaga. Hindi niya tuloy napigilan na yakapin ito ng mahigpit. I know this is awkward, but let me hug you for a minute, Gwen. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa. Tila na estatwa naman ito sa kanyang ginawa, ngunit hindi naman umangal. Bagkus, hinaplos pa nito ang kanyang likod. Dahil sa ginawa nito ay nabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman sa dibdib. Tinawagan niya ang kanyang driver na si Mang Dolfo at nagpasundo sa bahay ni Gwen. Nagpaalam muna siya kay Aling Imelda at Mang Gardo bago siya umalis kasama ang dalaga. Nangako siya sa mga ito na babalik siya at hindi ipapahamak ang anak ng mga ito. Habang nasa loob ng kotse, ay panay ang tanong ng kanyang driver sa kanya. Sir Marco, ano po ba talaga nangyari sa inyo? Alam ko na may mali talaga nangyayari kasi nung pinakuha niyo tong kotse niyo sa akin, nakabangga to sa malaking puno. Yung baril niyo nasa baba. Ang alam ko kasi nakatago yun. Hindi niyo naman ilalabas yun kung hindi kailangan. Tapos pinabalik niyo si Beth sa Maynila nang hindi kayo kasama. Tapos ayan, may mga sugat kayo at may kasama pang maganda. Mang Dolfo, wag ka ng maraming tanong. Ayaw kong mandamay pa ng ibang tao. Pasensya na, sir. Nag-aalala lang ako sa inyo. I know. Kaya nga ayaw ko rin na madamay kayo ni Beth. Sino ba si Beth, Marco? Girlfriend mo? Singit ni Gwen na ngayon ay masama ang timpla ng muka. Hindi niya girlfriend yun, ma'am. Sekretary niya yun at halos kaedad ko na. Mas matanda nga lang ako ng kaunti. Huwag na kayong magselos. Sagot ni Mang Dolfo. Aha? Ako ho? Nagsiselos? Hindi Bakit ako magsiselos? Ay, akala ko kasi boyfriend niyo si Sir Marco. Pasensya na. Natatawang sambit ni Mang Dolfo. Tumawa ng peke si Gwen at napatingin sa katabi na tila nahihiya sa mga pinagsasasabi ng driver. Napatitig naman si Marco sa dalaga at napangiti. Thank you dahil sinamahan mo ko. Wala yun. Magsasalita pa sana siya nang bigla silang makarinig ng malakas na putok ng baril. Nag-umpisang magpagewang-gewang ang kotseng sinasakyan nila. Sir Marco, may bumaril sa gulong natin. Kumapit kayo ng mabuti. Sigaw ni Mang Dolfo habang sinusubukan nitong kontrolin ang manibela. Diyos ko po, ayoko pang mamatay. Naiiyak na sigaw ni Gwen. Niyakap naman ito ni Marco upang protektahan. Lalo pa nang tuluyan silang nawalan ng kontrol at bumangga sa malaking puno. Mabuti na lang at hindi ganoon kalakas ang impact ng pagkakabangga nila.
Nang tingnan niya si Mang Dolfo ay ayos naman ito at mukhang nahilo lang. Sunod niyang tiningnan si Gwen. Gwen, are you okay? May masakit ba sa'yo? Tanong niya rito. Ayos lang ako, pero may tao sa labas, Marco. Tinuro nito ang nasa labas ng bintana. Napatingin din siya roon at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at pantalon. Katulad niya ay nakasuot ito ng helmet at may hawak na baril. I think it's Andrew, the hitman. Lalapit siya rito para tingnan kung napuruhan tayo. Be ready. Bulong ni Marco kay Gwen. Sir Marco, narito yung baril niyo na nakatago. Pabulong na sambit ni Mang Dolfo bago hinagi sa kanya ang baril. Nasalo niya yon at saktong-sakto sa pagbukas ng hitman ng pinto ng kotse ay pinutukan niya ng baril. Diretsong tumama ang bala sa hita nito na sinadya niya upang hindi ito makatakbo. I finally caught you, asshole! Sigaw niya sa hitman. Kaagad siyang lumabas ng kotse at sinugaban ng lalaki hanggang sa mapahiga ito sa lupa. Tinulungan naman siya ni Gwen at ni Mang Dolfo upang hindi na makatakas ang lalaki. Hinubad niya ang suot nitong helmet at tama nga ang hinala niyang si Andrew yon. So, I was right. Ikaw nga ang inutusan ni Emma na patayin ako. Gigil niyang sambit bago ito malakas na sinuntok sa muka. Pinagtulungan nilang igapos ang kamay nito at ipinasok sa loob ng kotse. Langya, ang tagal kitang hinanap dito sa Legazpi, Marco. Nagtatago ka lang pala sa bahay na yun. Tila nang aasar pang sabi ni Andrew. Nakangisi ito na tila hindi apektado sa nangyayari. Paano mo nalaman kung nasan ako? Simple lang. Alam kong lalabas at lalabas ka kapag nalaman mong namatay ang ama mo. Tama nga ako dahil sinundan ko ang driver mo nang sunduin ka niya. Kung alam mo lang, matagal ko nang sinusundan ang driver mo na yan. Pero sadyang matalino ka dahil hindi ka nagkamaling makipagkita sa kanya noong una. Dahil kung oo, matagal ka na sanang patay. Tumunog ang cellphone ni Andrew na nakasuksok sa suot nitong pantalon. Kinuha yun ni Marco at mabilis na sinagot ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Andrew, what's going on? Bakit wala ka pa ring update sa paghahanap sa Marco na yon? It's been 1 week. Kahit sinong tanungin ko sa mga kaibigan at kasosyo niya sa kumpanya, hindi nila alam kung nasan siya. Pati nga yung sekretarya niya hindi alam kung nasan ang buwisit na Marco na yon. Napangisi si Marco dahil boses ni Emma ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sinenyasan niya si Andrew na kausapin ang ina nito at ni-loudspeaker ang cellphone. Sabihin mo kay Emma na nahanap mo na ako at napatay. Bulong niya rito. Upang hindi ito tumanggi ay tinutok niya ang muso ng baril sa mismong sugat nito sa hita. Kaya naman napilitan itong kausapin ng ina. Ma, wala na si Marco. Nahanap ko na siya at patay na siya. Sambit ni Andrew sa ina sa kabilang linya. Napangisi si Marco dahil kitang-kita niya ang matinding galit sa mukha ni Andrew dahil sa pinagawa niya. Really? Hay, salamat. Nawala na rin ang buwisit na Marco na yon. Mapapasa akin na rin ang kumpanya at yaman ng mga Monticello, lalo pat wala na rin si Edmundo. Nakikiayon talaga sa akin ng panahon dahil inatake siya sa puso bigla. At ikaw, Andrew, anak kita pero hindi kita pwedeng isama. May kaso ka pa, di ba? Ayokong madamay sa gulo ng buhay mo. Hindi mo ba ako tutulungan man lang, ma? Mayaman ka na. Pwede nang absoltuhin ang kaso ko. Tanong ni Andrew sa ina na tila nasaktan. Bakit naman kita tutulungan? Magsama kayo ng ama mong adik. Kaya ako nga kayo iniwan dahil ayokong makasama kayo. Ayoko nang maging mahirap kasama nyo. Naging sunod-sunuran akong parang aso dahil sa'yo, ma. Ginawa ko to dahil umasa ako na matatanggap mo ako bilang anak mo. Pero hindi pa rin pala. Puro pa rin pala pera nasa isip mo. Inutusan mo pa akong pumatay para lang sa ambisyon mo. Tigilan mo na yung drama mo na yan, Andrew. Magpapadala na lang ako sa'yo ng pera. Pagkatapos nun, magkalimutan na tayo. Wag kang tatawag sa akin ulit. Maliwanag? Pinatay na nito ang tawag. Kitang-kita na ngayon ni Marco ang matinding pagkadismaya sa mukha ni Andrew. So, tinapon ka na lang basta ng nanay mo pagkatapos kanyang pakinabangan. Mapang-asar niyang sambit dito. Tumahimik ka. Kung ako sa'yo, hindi ako papayag na hindi siya magantihan. Naging loyal ka sa maling tao, kaya dapat turuan mo siya ng leksyon. Tumahimik ka, sabi, Monticello! Tinutok niya ang kanyang baril sa mismong leeg nito. You're gonna testify against your mother. Wala ka nang magagawa, Andrew. Hawak na kita. Ipapakulong na kita sa tangkang pagpatay mo sa akin. Pero gusto mo ba na gano'n na lang?
Na hindi mo magantihan ng nanay mong ganid? Sasabihin mo sa mga pulis kung sino ang nag-utos sa'yo na ipapatay ako. Hindi mo pagtatakpan ng nanay mo para makaganti ka sa pangbabaliwala niya sa'yo. At malay mo mabawasan ng ilang taon ng sentensya mo sa kulungan. Napatiimbagang ito at hindi nakasagot. Gayunpaman, batid ni Marco na nanalo na siya. Batid niyang wala na ring kawala si Emma sa kasalanan nito sa kanya. Kaagad niyang isinuko sa mga pulis si Andrew. Hindi na ito umalma. Kusa nitong inamin ang mga kasalanan. Isa pa, may dashcam sa kotse ni Marco, kaya nakuhanan ang lahat ng nangyari pati ang pakikipag-usap nito sa ina sa cellphone. Hindi na rin ito nag-atubiling pangalanan ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya. Walang iba kundi ang ina nitong si Emma. Lumuluha ito nang iwanan nila ito sa presinto. I'm sure that Emma is celebrating her win right now. Ang hindi niya alam, malapit na siyang makulong. Sambit ni Marco habang papasok sila muli ni Gwen sa kotse. Sigurado yan. Ang ganda ng naisip mo. Dahil akala ng Emma na yun na patay ka na, hindi na siya mag-iingat. Akala niya panalo na siya, pero hindi pala. Tumigil si Marco sa paglalakad at hinawakan sa magkabilang balikat ng dalaga. That's why you can't come with me, Gwen. Ayokong madamay ka sa mga mangyayari. Marami ka na naitulong sa akin, maging ang parents mo. I owe you a lot. At hindi ko kayang idamay ka sa gulo ng mundo ko. Hindi ko pwedeng makita ni Emma dahil tiyak kong guguluhin ka niya para ilaban sa akin. Bumuntong hininga ito at mariing tumitig sa mga mata niya. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil naramdaman niya ang pagkabog ng dibdib dahil doon. Alam mo, ang kulit mo rin, Marco. Sabi ko, sasamahan kita. Hindi ako natatakot sa madrasta mo. Baka isang suntok ko lang doon, tumba agad yun eh. Gwen, dito ka na lang. Delikado eh. Pero gusto kong makita kung paano ka bumangon ulit. Gusto ko masiguro na magiging okay ka sa pupuntahan mo, Marco. Munti ka nang mamatay dahil sa Emma na yun. Saksi ako kung paano ka nahirapan. Ako at ang pamilya ko nakasama mo habang nagpapagaling ka. Sa maikling panahon na nagkasama tayo, gusto ko ring makita kung paano mo mapapatumba ang kaaway mo. Gusto ko ring damayan ka sa pagkawala ng tatay mo. Pagbigyan mo na ako, Marco. Total naman, pagkatapos ng lahat ng to, hindi na tayo ulit magkikita, di ba? Napabuntong hininga na lang siya. Alam niyang makulit ang dalaga at natutuwa rin siya na gusto siya nitong samahan. Ayaw man niyang aminin sa sarili, ay gusto niya ring makasama pa ito. Okay, fine. Pumapayag na ako. Basta sa tabi lang kita, okay? Wag na wag kang aalis sa tabi ko kapag nandun na tayo. Itinaas nito ang isang kamay habang nakangiti. Promise. Silly girl. Natatawa niyang sambit bago ito hinila na papasok ng kotse. Samantala, habang nasa biyahe papunta ng Maynila, ay nakatulog si Gwen. Nagulat siya dahil nang maalimpungatan siya ay nasa balikat pala siya ni Marco, nakatulog. Naku po! Nahihiyang bulalas niya at kaagad na umayos ng pagkakaupo. Ngunit nagulat siya nang hatakin siya pabalik ni Marco at isinandig siyang muli sa balikat nito. It's okay. Go to sleep again. Masuyo nitong sambit. Kinagat niya ang ibabang labi. Pakiramdam ni Gwen ay lumilipad siya sa alapaap dahil sa ginawa nito. Batid niya sa sarili na may munting paghanga siya sa lalaki, kahit pa sa maikling panahon ng pagsasama nila. Hindi naman yun masama, lalo pat alam niyang mababaw lang yon at mawawala rin kapag naghiwalay na sila ng landas ng binata. Kaya naman mas gusto niyang sulitin na lang ang pagkakataon na makakasama niya ito. Muli nga siyang nakatulog at nagising na lang nang gisingin siya ni Marco. Nasa Maynila na sila. Nasa harap na sila ng chapel kung saan nakaburo lang ama nitong si Edmundo Montesilio. Habang naglalakad papasok sa chapel ay hinawakan niya ang kamay ni Marco bilang suporta. Ramdam niya kasi na malapit na itong umiyak. Nandito lang ako sa tabi mo, Marco. Masuyong sambit ni Gwen. Tumingin to sa kanya at ngumiti kahit pabakas ang kaba sa mukha nito. Napahinto sila nang makarating na sa mismong burol ni Edmundo Montesilio. Nasa harap si Emma ng mga bisita at nagsasalita habang umiiyak. Hindi nito napansin ang kanyang pagdating dahil sa pagdadrama. Alam kong hindi magiging madali para sa inyo na makarinig ng hindi magandang balita dahil kasalukuyang nakaburo lang asawa kong si Edmundo. Pero ikinalulungkot kong ibalita na ang anak niyang si Marco Montesilio ay napayapa na rin. Nangibabaw ang gulat na reaksyon ng mga taong naroon dahil sa ibinalita ni Emma sa mga ito. Sinong namatay? Malakas na tanong ni Marco na siyang ikinagulat ng lahat. Napalingon sa direksyon nila ang mga taong naroon.
Si Emma na kanina ay iyak-iyakan ay kitang-kita ngayon ang labis na galit nang makitang buhay na buhay at nakatayo sa harap ng mga ito si Marco. What, Emma? Bakit parang nakakita ka ng multo? I'm alive. Really? Masyado ka naman kasing excited na ibalita sa kanila na wala na ako. Where in fact, buhay na buhay ako. Alam mo kung bakit? Dahil tinanidor ka ng anak mo. Hindi niya ako napatay katulad ng iniisip mo. Natigalgal si Emma sa mga sinabi ni Marco. Nag-umpisa na bang magbulungan ang mga tao sa paligid. Marco, hindi ko alam ang sinasabi mo. But anyway, masaya ako na hindi totoo napatay ka na. Oh, please Emma, drop the act. Ayaw mo bang malaman ng mga tao dito kung gaano ka kasama? Ikaw na naging kabit ng daddy ko, na naging legal na asawa. At ngayon, gusto mong angkinin ang kumpanya namin, kaya gusto mo akong ipapatay. Tama ako, di ba? Hindi ka na nahiya. Inutusan mo pa talaga yung anak mong si Andrew para ipapatay ako. Pero pasensya ka na. Hindi ako ganun kadaling patayin. At si Andrew, nakakulong na siya ngayon at susunod ka na sa kanya dahil matibay ang ebidensya na nagtuturo sa'yo na ikaw, Emma Montesilio, ang nag-utos na ipapatay ako. Kumuyom ang mga kamao ni Emma at dali-daling bumaba ng platform upang sigurin si Marco. Humarang naman kaagad si Gwen. Hanggang dyan ka lang. Mariing sambit niya rito. Gusto niya itong pagsasampalin, ngunit nagpipigil lamang siya. Kahit hindi siya ang nabiktima nito, ay gigil na gigil pa rin siya sa kakapalan ng pagmumukha nito. Wala ka ng takas, Emma. Kung ako sa'yo, susuko na ako ng kusa. Matapang na sambit ni Marco. Hindi, wala akong ginagawang masama. Wala kang karapatan na tumapak dito sa burol ng daddy ko. Galit ako sa kanya, pero alam kong hinding-hindi niya papayagan na ipapatay mo ko. Ang dapat sa'yo, mabulok sa kulungan kasamang anak mo. Hindi rin nagtagal at nagsidatingan na ang mga pulis na huhuli kay Emma. Mabilis ang naging proseso dahil na rin sa koneksyon ni Marco at ng pinsang si Dale sa kapulisan. Nagwala si Emma habang kinakaladkad ito ng mga pulis palabas. Hindi! Ayoko makulong! Bitiwan niyo ako! Mahal ko si Edmundo at parang anak na rin kita, Marco. Pagwawala pa ni Emma, napabuntong hininga si Gwen at tiningnan si Marco na ngayon ay nakatingin na sa kabaong ng sariling ama at wala nang pakialam pa kay Emma. Tahimik itong lumuluha, kaya naman hinawakan niya ang kamay ng binata. Nandito lang ako. Masuyong sambit niya rito. Thank you, Gwen, for staying with me. Ngumiti siya rito at sinamahan ito na lumapit sa kabaong ng ama nito. Tahimik lamang na umiiyak ang binata. At syempre, hindi niya ito iniwan kahit pa nang magsalita ito sa harap ng mga taong nakikiramay sa pagkamatay ng ama nito. As you can see, I'm here standing in front of you as the only son of Edmundo Montesilio. Maraming nangyari na hindi niyo alam. Marami din kaming hindi pagkakaintindihan ni Dad. Kaya nanghihinayang ako sa mga oras na nasayang sa aming dalawa dahil lang kay Emma. Hindi man lang nalaman ni Dad na nanganib ang buhay ko at nagtago ako sa mga gustong pumatay sa akin. Alam ko nagkamali si Dad, but partly, it was my fault too. Hindi ko dapat siya sinukuan. Sana pinilit ko siyang layuan si Emma. Sana binilaan ko siya dahil ako lang naman ang dapat kakampi niya. But I failed him. Pero kahit ganito ang nangyari, hindi ako susuko. Magpapatuloy ako. At kahit wala akong narinig mula kay Dad, gusto ko siyang patawarin. Dahil kahit anong mangyari, ama ko siya. At hindi niya kailanman nanaisin na ipahamak ako. He's not perfect. We're all not perfect. Napangiti si Gwen habang pinapanood si Marco. Batid niyang nasasaktan ito ngunit alam niyang kakayanin yun ng binata. Sa ikli na panahon na magkakilala sila, ay alam niyang matapang at hindi basta-basta sumusuko ang lalaki. Pinanood niya kung paano isa-isang lumapit kay Marco ang mga kakilala nito upang makisimpatya. Atras ka na, Gwen. Ang mahalaga okay na siya. Bulong niya sa sarili at dahan-dahang naglakad pa atras. Sumakay na lang siya ng bus upang makauwi ng Bicol. Masaya na siyang natiyak ang kaligtasan ni Marco. Ngayon ay pareho na nilang maipagpapatuloy ang kani-kanyang buhay. Masaya rin siyang dumaan ito sa buhay ng pamilya niya. May naiwang kwento at alaala kahit sa maiksing panahon lang. Habang nasa biyahe ay mabigat ang kaniyang dibdib dahil alam niyang hindi na sila magkikita pang muli ni Marco. Batid niyang hindi na siya mapapansin pa ng binata ngayong nakabalik na ito sa mundo nito. Mabilis na lumipas ang mahigit isang buwan at bumalik na rin sa dati ang routine ni Gwen. Tumutulong siya sa pagsasaka ng ama paminsan-minsan at naglalako naman siya ng mga gulay sa umaga. Naging doble ang kasipagan niya dahil nais niyang malibang ang sarili
dahil namimiss na niya si Marco. Kaya naman, umalma na ang kanyang katawan at nagkasakit na siya. Gwen, anak, bumangon ka na riyan. Sambit ng kanyang nanay Imelda pagpasok sa kanyang kwarto. Nilalagnat siya at ayaw niyang kumain. Nay, masakit po ang ulo at katawan ko. Ayoko pong kumain. Reklamo niya habang yakap-yakap ang isang unan at nakapikit. May bisita ka sa labas, nak. Sino naman yung asungot na yan? Sabihin niyo hindi ko kayang lumabas, nilalagnat ako. Para akong mamamatay na. Asus, marami beses ka nang nilagnat, anak. Ngayon ka lang nag-inarte ng ganyan. Namimiss mo lang si Marco eh. Hindi po ah. Kung hindi niyo nga nabanggit, hindi ko siya maaalala. Pagsisinungaling niya. Matid niyang hindi yung totoo dahil araw-araw ay hindi maalis sa isip niya si Marco. Namimiss niya ito at wala siyang magawa dahil nahihiya siyang tawagan ito. Bakit ko naman kasi mamimiss yung lalaking yun, ay? Siya nga po tong hindi man lang tumawag sa akin pagkatapos ng huling pagkikita namin. Alam ko naman na busy siya at anak ng bilyonaryo. Pero hindi man lang ba niya ako hinanap? Ano? Wala lang ba sa kanya yung kaunting panahon na pinagsamahan namin dito? Pinagluluto ko kaya siya palagi saka pinaglalaba. Parang ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Sambit ng pamilyar na boses sa likod mismo ni Gwen. Kaagad niyang dinilat ang mga mata at lumingon sa kanyang likod. Nalaki ang kanyang mga mata nang makitang naroon si Marco at sobrang laki ng ngiti sa kanya. Ay, buray mo! Bulalas niya. Sa sobrang gulat ay nahulog siya mula sa higaan at unang tumama ang kanyang puwet sa sahig. Aray, ang sakit! Nakangiwing sambit niya habang hawak ang pang-upo. Hey, are you okay? Lumapit sa kanya si Marco at tinulungan siyang makatayo. Napatingala siya sa binata at hindi makapaniwalang napatitig dito. Hindi niya lubos akalain na naririto ito ngayon sa kanyang harap. Anong sinabi mo kanina nung nagulat ka? You said, buray mo? What's that mean? Napakamot si Gwen sa ulo. Ano yun? Expression yun ng mga taga-Bicol kapag nagugulat. So, anong meaning nun? Pechay. Pechay? As in yung gulay na paninda mo minsan? Napairap siya rito sa kabila ng pagwawala ng kanyang puso. Hindi literal na gulay. Pechay as in, pechay ng babae. Private part, ganun. Oh, I get it. Natatawa nitong tugon. Bakit ba kasi pati yun gusto mong malaman? Wala lang. Ang cute ng pakinggan kapag ikaw ang nagsasabi. Pinamulahan siya ng mukha kaya naman napaiwas siya ng tingin. Teka, ano nga palang ginagawa mo rito? At saka bakit bigla-bigla kang pumapasok sa kwarto ko? Ang alam ko, si nanay yung kausap ko kanina. Sorry anak. Dinig niyang sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng silid. Natawa tuloy si Marco at napailing-iling na lang si Gwen. I'm sorry kung nagulat kita. Ang sabi ni Nanay Imelda, may sakit ka raw eh. Nanay? Nakikinanay ka na rin sa kanya? But why? Masama ba yun? I have no nanay anymore. You know that. Hindi naman nga masama. Hindi naman pala. So stop complaining. Patingin nga sa sakit mo. Sinalat nito ang kanyang noo at ang kanyang leeg. Nagulat man sa ginawa nito, ngunit natulala na lang si Gwen. Amoy na amoy niya kasi ang nakaka-addict nitong pabango. Tapos ang kisig-kisig pa nito sa suot na semi-formal men's dress. Pansin nga niya na lalo itong gumwapo. Mataas nga ang lagnat mo, Gwen. Inalis niya ang kamay nito at sinamaan ito ng tingin. Sandali nga, bakit ka man nandito? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko na yan kanina pa. Because I want to see you. Kumalabang muli ang kanyang dibdib at napahawak na lang siya roon. Ako? Bakit mo naman ako gustong makita? Gusto ko lang. May traso ka rin sa akin, di ba? Umalis ka ng Maynila nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Hindi mo naman ako hinanap, di ba? As much as I want to, hindi ko muna ginawa. Alam ko naman na dito ka lang at may babalikan pa rin ako, kahit medyo matagalan ako sa pagbalik. Besides, kailangan ko rin maghilo muna sa mga nangyari sa akin. Kay Dad, kay Emma, at kailangan ko magpagaling ng tuluyan. Kita mo naman ngayon, nakakalakad na ako ng maayos, at itong sugat sa balikat ko, medyo hilom na rin. Inasikaso ko rin muna ang mga negosyo. Pero syempre, hindi ko kayang kalimutan yung taong tumulong sa akin noon. Kaya ako nandito ngayon sa harap mo, Gwen, para iparamdam sa'yo na hindi kita kinalimutan. Mahigit 1 buwan man ako nawala, pero hindi ka nawala sa isip ko. Napalunok si Gwen. Damang-dama niya sa boses nito ang sinseridad na dinagdagan pa ng mga mata nitong titig na titig sa kanya. Bakit mo sinasabi ang mga yan, Marco? What? Anong mali sa mga sinasabi ko? I'm just being honest with my feelings.
Totoo namang hindi ka nawala sa isip ko, Gwen. I missed your grumpiness. Yung pag-aalaga mo sa akin. Yung sabi mong pagluluto mo para sa akin lalo sa umaga. Nasabay din tayong nagkakape habang pinapanood ng pagsikat ng araw. At ngayong ikaw ang may sakit, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Oh, ikaw? Aalagaan mo ako? Sus, hindi ako naniniwala sa'yo. CEO ka, di ba? Anak mayaman ka tapos aalagaan mo ang isang katulad ko? Sanay ka kaya sa personal nurse at caregiver? Bakit naman hindi? Inalagaan mo rin ako noon, di ba? Hindi ka humingi ng kapalit sa mga ginawa mo para sa akin. Kaya tama lang na gantihan ko ang kabutihan mo. So, nandito ka para ibalik ang utang na loob mo? Yes, and because I missed you. And this place. Okay na sana. May karugtong pang and this place. Inis na bulong niya. What did you say, Gwen? Wala. Sabi ko, pogi ka sana, bingi ka lang. Silly woman. May sakit ka na nga, nakukuha mo pang magtaray. Stay here, kukuha kita ng pagkain. Alam kong nandyan naman si Nanay Imelda at Tatay Gardo. Pero pumayag na sila na ako muna mag-aalaga sa'yo para hindi mo rin sila maabala sa mga ginagawa nila sa taniman. Hindi ko naman kailangan ng pag-aalaga, no? At saka, hindi ba busy ka sa kumpanya mo? I have an ongoing project here, remember? Besides, I'm gonna stay here for a few weeks to be with you. Alam ko naman na hindi pababayaan ni Dale ang kumpanya ko. Sabi ko nga sa'yo kanina, inasikaso ko muna ang kumpanya. At ngayon na okay na, nakapag-leave na ako. At dito ko gustong magpahinga at magbakasyon sa bukid at bahay ng mga agbayani. Ang mga bayani ng buhay ko. Magtigil ka nga, OA mo. Pero ibig sabihin ba, magtatagal ka rito? Yes, tutulong ako sa mga ginagawa mo araw-araw. Para naman hindi ka na nagkakasakit. Ang sabi ni Nanay Imelda, puro ka raw kasi trabaho nitong mga nakaraang linggo. Halos hindi ka na nagpapahinga kaya ka nilalagnat ngayon. Sigurado ka ba na maaalagaan mo ko? Kapag inalagaan mo ko, ibig sabihin nun, ikaw na rin ang gagawa ng mga gawain ko. Kaya mo bang magsaka? Kaya mo bang maglako ng mga gulay? Baka naman ipamigay mo lang ang mga gulay ko sa palengke. Wala namang hindi natututunan. At saka, pwede bang wag mo akong maliitin? Kaya nga kitang alagaan. At para po sa iyong kaalaman, Miss Agbayani, CEO ang kaibigan mo. Sanay sa negosyo. Yan at pakikitaan kita ng skills ko sa pakikipag-deal sa mga suki mo sa bayan. Umismid siya at napahlukip-kip. Huwag kang mayabang, tingnan na lang natin. Ngumisi ito sa kanya bilang sagot. Maya-maya ay pinakain na siya nito ng lugaw na ang kanyang ina ang nagluto. Sinabuan pa siya ni Marco kahit pa ayaw niya nung una. Teka naman, dahan-dahan ng pagsubo. Nagmamadali ka ba, Montecillo? Reklamo niya rito. Oh, sorry. Hindi kasi ako sanay. Baka lalo ako magkasakit sa ginagawa mo, ha? I'm sorry, tao lang. Tumama pa ito na tila nahihiya. Pinanindigan nga ng binata ang sinabi nito na aalagaan siya. Pagsapit ng gabi ay tumaas ang lagnat ni Gwen at ito ang nagpuna sa kanya ng bimpo upang bumaba ang kanyang temperatura. Kapag hindi bumaba ang lagnat mo, baka dalhin na kita sa ospital. Anong ospital? Hindi na kailangan, Marco. Sa pagod lang to. Huwag kang OA. Look, I'm just worried about you. Tama na yung pagpunas mo. Nilalamig na ako eh. Do you want me to warm you up? Ha? Paano? Nagulat siya nang hinabad nito ang suot na t-shirt at nilahad ang mga braso. Oy, teka. Diyos mio, Marimar. Anong ginagawa mo, Montecillo? Bakit ka naghubad? Relax, Gwen. Hindi ka ba familiar sa body heat? Sige na, yumakap ka na sa akin. Walang mali siya. Teka, yayakapin kita? Ayoko nga. Baka makita tayo ni nanay at isipin kung anong ginagawa natin. Napabuntong hininga ito at walang pasabing kinabig siya upang yakapin. Let's just stay like this for a while, Gwen. Please. Bulong nito. Tila isang mahika ang dala ng pagdidikit nila ng balat ng binata dahil biglang uminit ang pakiramdam niya. Hindi siya nakakilos at hindi rin siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung ang init na nararamdaman niya ngayon ay dahil sa pagdidikit nila ng katawan ng binata o dahil sa tensyong nararamdaman niya dahil sa presensya nito. Are you still feeling cold? Mainit. What? Humiwalay ito sa kanya at tiningnan siya sa muka. Sabi ko, biglang uminit. Huwag mo na akong yakapin. Are you sure? I could hug you for a bit longer. Chancing na yung ginagawa mo, Marco, ah. Why would I do that? Nire-respeto kita. Okay, fine. Kung ayaw mo, sige na. Hindi na kita pipilitin. Ang mabuti pa, humiga ka na at magpahinga. Hindi ka ba talaga uuwi sa inyo? Hindi nga. Aalagaan nga kita, di ba? Hindi rin ako nag-book ng hotel sa bayan. Dito ako nagpabook sa inyo.
Sira, kung ginagawa mo to dahil sa utang na loob mo sa akin, hindi na kailangan, Marco. Nakakaabala na ako sa trabaho mo eh. Sinabi ko naman sa'yo, walang kapalit ang tulong namin sa'yo noon. No, hindi lang naman dahil doon. Ano? Bumuka ang bibig nito na tila may nais sabihin, ngunit napakamot na lang sa batok. Ano, Marco? Natameme ka na yata. I just want to be with you and take care of you, okay? Hindi lang to tungkol sa pagbalik ng utang na loob. Basta, hindi ko kayang ipaliwanag. At saka, kaya nga inayos ko muna ang sarili ko at ang mga gulong nangyari sa buhay ko bago ako nagpakita ulit sa'yo. Kasi, gusto ko kapag bumalik ako rito, nakafocus na lang ako sa'yo. Naiintindihan mo ba? Ayoko nang magpaliwanag ng paulit-ulit, okay, Gwen? Napakurap-kurap siya habang pinoproseso ang mga sinabi ni Marco sa kanya. Gusto mong makasama ako? Yes, gusto kitang makasama. Nasagot ko ng tanong mo kaya wag nang paulit-ulit ng tanong, okay? Inirapan niya ito at humiga na lang ng patalikod dito upang itago ang mga ngiti niya dahil sa nararamdamang kilig. Kilig dahil talagang seryoso si Marco sa mga sinabi nito. Kinabukasan ay bumuti na rin ang pakiramdam ni Gwen. Maaga siyang gumising upang tulungan muli sa pagtatanim ng palay ang ama. Ngunit nagsusuot pa lamang siya ng bota ay nakita niya ang kanyang tatay Gardo kasama si Marco. Nakasuot ang binata ng itim na long sleeves. Nabatid niyang pagmamayari ng kanyang ama. Nakasuot din ito ng itim na bota. Oh, Gwen, anak, saan ka pupunta? Tanong ng ama nang makita siya. Tutulong sa inyo na magtanim ng palay. Tatay naman, parang bago ng bago. Ako na ang tutulong kay Tatay Gardo. Magpahinga ka na lang. Singit ni Marco. Ay, 2 araw na ako nakapagpahinga. Wala na rin akong lagnat. Okay na ako. Malakas pa ako sa kalabaw. So what? Hindi mo naman dapat ginagawa to, Gwen. Gawaing panlalaki to. Gawaing panlalaki na kayang-kaya kong gawin. Huwag mo nga akong i-baby. Tama nga naman, Marco. Hindi na baby ang si Gwen. Baby mo na siya. Pangaasar ng kanyang ama. Tay, ano ba yung sinasabi mo riyan? Kadirdir kayo. Baby, Gwen. Sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka pa. Baka mamaya mabinat ka pa. Pigil ang tawang sambit ni Marco. Ohoy, anong baby ka riyan? Tigil-tigilan niyo ako ha. Lalo ka na, tay. Nakikita ko yung nangaasar mong tingin ha. Wala akong ginagawa na ka. Nakangiti lang ako. Nakangiti nga lang pero nangaasar. Kitang-kita ko kaya kahit itago nyo. Sige na nga ho, bahala kayong dalawa kung ayaw nyo akong tumulong. Pero manonood ako ha. Pero baby, isa pang baby Marco, ihahagis ko na sa'yo tong pota ko. Joke lang. Humagighik ang kanyang ama bago tinapik sa balikat ang tumatawang si Marco. Sabay na lumabas ang dalawa. Nako, napagtulungan ka ng dalawang yun para asarin. Anang ina nakakalabas lang mula sa kwarto. Itinabi na niya ang bota na isusuot sana niya para sa pagbubukid. Oo nga, Nay. Ewan ko ba sa mga yun? Pero nakikita kong kinikilig ka sa pangaasar nila, anak. Ha? Hindi po ah. Anak kita, Gwen. Kaya alam ko kung anong nararamdaman mo kahit napilitin mong itago. 30 anyos ka na kaya ayos lang na magkagusto ka sa isang lalaki. Mabait si Marco, gwapo pa. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo. Hayaan mo lang. Sumabay ka sa agos. Hanggat wala kayong nasasaktan, sige lang. Suportado ka naman namin ng tatay mo pagdating sa ganyang bagay. Tumatanda ka na rin. Nais namin ng iyong ama na makita kang may makatuwang sa buhay bago kami mawala sa mundo. Mawala agad, Nay? Hindi pwedeng tumanda lang? Doon naman tayo lahat patungo, nak. Real talk baga? Oo na po. Kaya lang, Nay, iniisip ko lang kung hanggang kailan ganyan sa akin si Marco. Wala naman kasi siyang sinasabi. Saka kung magustuhan man niya ako, parang hindi ko kayang maging parte ng malawak ng mundo. Mayaman siya, probinsyana ako. Kaya ko ba yun, Nay? Ang sabi pati niya, kaibigan niya ako. Malay niyo yung pagtanaw pa rin ng utang na loob ang tunay niyang nararamdaman kaya siya narito. Ngumiti ng matamis ang kanyang nanay Imelda. Hay naku ang anak ko, napaka-inosente pagdating sa pag-ibig. Hindi kita masisisi kasi buong buhay mo, inilaan mo sa pagtulong sa amin ng tatay mo. Pero anak, sasabihin ko sa'yo, sa pag-ibig, walang hindi kayang gawin ng isang tao. Pinapatapang nito ang isang taong nagmamahal. Kaya ikaw, natatakot ka man ngayon pero alam kong kakayanin mo. Hindi mo naman kailangan magmadali. Kilalanin mo pa siya lalo. Hawak mo ang oras mo. Napangiti siya sa sinabi ng kanyang ina. Tama ito.
Hindi niya kailangang matakot. Kailangan niya munang sumabay sa agos. Maya-maya ay umalis muna ang kanyang ina upang mag-ani ng mga gulay. Kaya naman nagtungo na siya sa bukid upang panoorin si Marco sa pagtatanim nito ng palay. Natawa pa siya dahil naabutan niya ang binata na hirap sa paglalakad sa gitna ng maputik na palayan. "Oh, ano na Mr. CEO? Hindi ka pa nag-uumpisa, parang pasuko ka na." Mapang-asar niyang sigaw upang marinig siya nito. Lumingon ito sa kanya habang binabalanse ang sarili sa maputik na lupa. Alam mo, Baby Gwen, lahat naman ng bagay natututuhan. I already told you that. Sige na nga, papanoorin na lang kitang magtanim ng palay. Galingan mo Sana lang hindi ka madapa sa putik. Pagtatawanan lang kita. Gwen, anak, wag mo masyadong asarin tong bata ko. Baka lalo tong mahiya. Sabi niya sa akin, bala ka niyang ligawan. Tatay Gardo naman, that's supposed to be your secret. Reklamo ni Marco habang natatawa at napapailing pa. Ay, sorry manugang. Shut up na lang pala ako. Hehe. Napanganga naman si Gwen sa sinabi ng kanyang ama. May balak daw manligaw sa kanya si Marco. Baby Gwen, just watch me. Papasa din ako rito. Oo nga anak, just watch and learn. Segunda ng ama niya na mali-mali pa ang termino ng English. Natawa na lang si Gwen sa kalokohan ng dalawa. Ngayon lang din niya nakita ang ama na napakasaya kasama ang ibang tao. Buong buhay kasi nila, sila lang mag-anak ang magkakasama sa bukid nila. Maya-maya pa ay nakita niyang nawalan ng balanse si Marco at diretsyong nasubsob sa maputik na lupa. Napahagalpak siya ng tawa. "O ano, Mr. Marco Montesilio, kaya pa ba? Paano ka papasa niyan kung kabanding mo na ngayon yung putik? Ang lampa mo pala." Hindi sumagot si Marco. Nilapitan naman ito ng kanyang ama upang tingnan dahil hindi ito tumatayo mula sa pagkakasubsob. Nak, napilayan yata tong bata ko. Hindi kayang tumayo. Sigaw ng kanyang ama. Kinabahan ka agad si Gwen. "Ha? Teka, pupunta ako riyan, tay." Walang pag-aatubiling nilusong niya ang maputik na palayan upang lapitan si Marco na ngayon ay namimilipit sa sakit. Marco, ano? Saan masakit? Hindi mo ba kayang tumayo talaga?" Nag-aalalang tanong niya rito. Ngunit nagulat na lang siya nang hatakin nito ang kamay niya. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at masubsob din sa putikan sa tabi nito. Humagalpak ng tawa si Marco na sinabayan din ng kanyang ama. "Ano ba, Marco? Pisit ka?" Reklamo niya habang hindi makagalaw sa sobrang pagkabigla. Nag-alala ka ba sa akin, Baby Gwen? Tumatawang tanong ni Marco bago ito tumayo ng walang kahirap-hirap. "Leche ka? Nakakatayo ka naman pala tapos nag-inerte ka pa." Gusto ko lang makita kung concerned ka sa akin. Hindi ko na kailangan magtanong. Pinuntahan mo ako dito kahit wala kang suot na boots. Digil na sumubok siyang tumayo, ngunit masyadong madikit ang putik sa kanyang katawan kaya nahirapan siyang tumayo. Tinawanan siya lalo ni Marco. Let me help you, baby. Tinulungan siya nitong tumayo at dahil naiinis siya rito ay mabilis siyang dumampot ng isang bolang putik at hinagi sa mukha ni Marco. Napapikit ito sa gulat. Tumawa naman siya ng malakas dahil napuno na ng putik ang mukha nito. Nako, bahala kayo riyan maglaro. Huwag niyo akong isasali riyan. Natatawang sambit ng kanyang ama na dali-daling naglakad palayo at patay-mali siyang nagpatuloy sa pagtatanim ng palay sa kabilang bahagi. "Ano ha? May prank-prank ka pang nalalaman?" Paghahamon niya kay Marco. Ngunit imbis na mainis sa ginawa niya ay dumampot ito ng mga putik at hinagi sa kanya bilang ganti. Napasigaw siya sa gulat, lalo pa nang yakapin siya nito habang pinupuna sa pisngi niya ang puno ng putik na mga kamay nito. "Marco, ayoko na! Nakakain ko na yung putik!" Mas lalong natawa si Marco ngunit binitiwan na rin siya nito. Napatingin sila sa mukha ng isa't isa na halos natakpan na ng putik. Maya-maya lang ay sabay silang bumunghalit ng tawa habang tinuturo ang mukha ng isa't isa. "Mukha kang taong putik, Marco!" Tumatawang pangaasar niya rito. "At ikaw naman mukha kang putik na tinubuan ng tao." "Ah, ganon." Muli niya itong binato ng putik at muli na naman silang nagpalitan ng bato na parang mga bata. Hindi na sila nakapagtanim pa ng palay dahil napagod na sila kakalaro sa putikan. Inaya niya si Marco sa open space na liguan nila sa gilid lamang ng palayan. May house doon ng tubig kaya hinawakan niya ni Marco at itinutok sa sarili upang linisin ang sariling katawan na punong-puno ng putik. "Bilisan mo, Marco. Natutuyo na yung putik sa katawan ko." "Sige, you go first." Inabot nito sa kanya ang hose ng tubig. Ngunit hindi siya nakagalaw nang hubarin nito ang suot na damit.
Tumambad sa kanya ang matipuno nitong dibdib at ang tiyan nito na may 6 na pandesal. Makinis at maputi rin ang katawan nito. Hindi niya namalayan na napatitig siya roon habang patuloy na bumubuhos ang tubig sa hawak na hose. Baby Gwen, busog ka na ba? Natatawang untag sa kanya ni Marco nang mapansin ang pagkatulala niya. Ha? Nabusog ka na ba ako kakatingin sa abs ko? Akin na nga yung hose. Sabay na tayo magbuhos. Baka mamaya hindi tayo matapos dito kakatitig mo. Nagulat siya at napatili nang hatakin siya nito palapit at itinutok mula sa taas ang hose. Sabay silang nabasa ng malamig na tubig galing doon. Nakasingot pa siya ng tubig kaya hinampas niya ang binata sa dibdib. Nauwi tuloy sa paglalaro ang paglilinis nila ng kanilang katawan hanggang sa pareho silang matigilan at napatitig na lang sa mukha ng isa't isa. Sa pagkakataon na yon ay napangiti na lang si Gwen at hindi na pinansin ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ngayong magkalapit sila ng binata. Batid niyang ganoon din ang nararamdaman nito. Kitang-kita niya yon sa mga mata ni Marco. Ang ganda-ganda mo talaga. Nakangiting sambit nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sus, hindi nga ako pasado sa mga type mo. Kita mo nga, mas maputi at makinis ka pa sa akin. Paano mo nalaman na hindi kita type? Sa katulad mong mayaman at CEO pa? Syempre yung mga type mo yung mapuputi at mukhang artistahin na gaya mo rin. No, I like morena girls. Yung matangkad, may mahaba at alun-alun na buhok. Tapos mataray ang muka. At higit sa lahat, Bicolana. Nag-init ang pisngi ni Gwen dahil batid niyang nagpapahiwatig ang binata na siya ang tipo nito. So, type mo ko? Ano sa tingin mo, Miss Bicolana? Napasimangot siya. Ano nga? Basta ang alam ko, gusto kita at niligawan kita. Alam na yun ni Tatay Gardo at Nanay Imelda. Ikaw lang ang huling nakaalam. Napalunok si Gwen sa pagiging diretsyo nito. Tila hindi tuloy siya makahinga sa sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. But don't worry, baby Gwen. Kahit wala ka may sagot ngayon, hihintayin ko ang oras na pumayag kang ligawan kita. Alam ko naman kasi na gusto mo pa akong kilalanin pa. Basta ako, hindi ka nawala sa isip ko kahit mahigit 1 buwan tayong hindi nagkita. Bakit? Sino bang nagpipigil sa'yo na ligawan ako? So, payag ka? I mean, there's no rush. Hindi ako nagmamadali. Hindi rin ako nagmamadali. Gusto pa kitang mas makasama ng matagal. Mas makilala ng lubos. Sure. Ngumiti ito sa kanya at inangat ang kamay upang hawakan ang buhok niyang basang-basa ng tubig. In case you don't know, baby Gwen, I liked you the moment that I first saw you. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi ako mapapagod na iparamdam sa'yo na espesyal ka sa akin. At hindi rin ako mapapagod na magpabalik-balik dito. Bukod sa minahal ko ang pamilyang nakatira dito, minahal ko na rin tong lugar nyo. Dito ang pahinga ko. Sa piling nyo. Sa piling mo. Okay, pero wag mo naman ipahalatang patay na patay ka sa akin at sa bukid namin. Baka mamaya niyan, bilhin mo to. Nek-nek mo talaga. Tumawa ito at binasa siya ng tubig. At dahil doon ay nag-umpisa na naman silang maglaro. Matapos makapagbihis ay inaya niya si Marco na kumain ng almusal. Bala kasi nito na bumalik sa palayan upang tulungan ng kanyang Tatay Gardo kaya dapat ay may laman ng tiyan nito. Nilagang kamote? Tanong nito nang makita ang nakalagay sa hapagkainan. Magkatabi silang nakaupo sa mahabang upuan na gawa sa kahoy. Oo, nilagang kamote ang almusal namin dito. Minsan naman nilagang kamoting kahoy na sinasawsaw sa mantika na may asin at sili. Really? Pwede pala yun? Hindi pa ako nakakatikim nun. Tikman mo yung kamote, matamis yan. Pampautot nga lang. Natatawang Anya. Really? Ayoko na pala. Binitiwan nito ang kamote na para bang may ginawa itong masama. Ito naman, nag-iinarte pa. Kainin mo na yan. Kailangan may laman ng tiyan mo. O gusto mong ipagtimpla kita ng kape? No, it's alright. Ako magtitimpla ng kape natin. I told you, aalagaan kita. Huwag ganon, baka masanay ako. Masanay ka na, hindi naman ako magbabago eh. Ngumiti ito sa kanya at napangiti na lang siya pabalik. Sige na nga, kakain na ako ng kamote kahit mautot ako sa harap mo. Tumawa siya sa sinabi nito. Lumipas ang mga linggo at buwan. Naging maganda ang takbo ng kanilang umuusbong na relasyon ni Marco. Dahil malayo ang kumpanya ng binata ay pinayuhan niya ito na tuwing weekends na lamang magpunta sa lugar nila upang makasama siya. Hindi naman na ito nagpumilit pa at sinunod na lamang siya. Ayaw niya rin kasi na mahirapan ng binata na ibalanse ang trabaho at ang panliligaw sa kanya. Isang araw sa kagustuhan nitong mapasaya siya
ay sinubukan nitong magluto ng Bicol Express kahit hindi ito sanay magluto. Hala, ang sarap na luto mo ng Bicol Express ah! Sambit ni Gwen nang tikman niya ang luto nito. Inaral ko kasing mabuti ang pagluluto niyan. Alam ko kasing mahilig kayo sa maanghang at sikat din yung putahe na yun dito sa Bicol. Wow, salamat ha! Mamaya pagbalik ni tatay sa kananay, ipapatikim ko sa kanila to. Paborito rin kasi nila to. Kumain ka rin kaya? Saluhan mo ko. No, hindi na. Okay lang. Sige na, magtatapo ako sa'yo. Napilitan itong kumuha ng plato at kanin upang saluhan siya sa pagkain. Unang subo pa lang ni Marco ay natigilan na ito. O bakit? Hindi ka nasarapan sa luto mo? Maanghang, baby Gwen. Talagang maanghang yan. Bicol Express nga, di ba? O eto tubig, uminom ka. Natatawan niyang sambit bago inabot dito ang isang basong tubig. Naubos ni Marco ang laman ng baso at tumitig sa kanya na tila nahihiya. I'm sorry kung hindi ko kaya makipagsabayan sa'yo sa pagkain ng maanghang. Actually, I don't eat spicy foods. Ha? Bakit kumain ka pa? Sana sinabi mo na hindi ka kumakain ng maanghang para hindi kita pinilit. I just wanna make you happy, Gwen. I want to impress you. Nakaramdam siya ng kilig sa sinabi nito. Pinatong niya ang kanyang kamay sa kamay nitong nakapatong sa lamesa. Hindi mo kailangan gawin ng isang bagay na hindi mo naman kaya para lang ma-impress ako, baby Marco. Namilog ang mga mata nito nang marinig ang huli niyang sinabi. Did you just say, baby Marco? Bakit? Baby Gwen ang tawag mo sa akin kaya baby Marco na rin ang tawag ko sa'yo. Endearment yun, baby Gwen. Kapag baby na rin ang tawag mo sa akin, ibig sabihin sinasagot mo na ako. Oo nga, sinasagot na kita. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. You mean... Oo nga, tayo na. Whew! Napapalakpak ito ng malakas at halos magtatalon pa sa saya. Tumawa siya, lalo na nang tumayo ito at sinugod siya ng yakap. You're worth the wait, baby. Hindi ka naman nainip. Siyempre hindi. Makita lang kita tuwing weekend, sobrang saya ko na. Mas lalo na akong sasaya tuwing pumupunta ako rito to visit you. Kasi alam kong sa akin ka na. At sayong-sayo na talaga ako, baby Marco. Wala ka namang magiging kaagaw sa akin. Ngumiti ito ng matamis at hinalikan siya sa labi nang wala man lang pasabi. Nagulat man si Gwen dahil first kiss niya yon ay buong puso niyang hinalikan ito pabalik. I love you, Gwen. Thank you for making me happy. Masuyong sambit ni Marco nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too. Mas pinasaya mo ako, Marco. Akala ko kontento na ako sa buhay ko nung wala ka pa. Pero nang dumating ka, napagtanto ko na may kulang pa pala. At ikaw yon. Mas pinasaya mo ang mundo ko. It was a blessing in disguise. Iyong tangkang pagpatay sa akin. Because it led me to you, Gwen. Kung hindi na nga ang buhay ko noon, hindi rin ako mapapadpad dito sa lugar niyo. And every day, I'm so grateful dahil sa iyo ako napunta. Ipangako mo sa akin, Marco. Ipapanalo mo ako hanggang dulo. Kasi tumaya ako sa iyo sa kabila ng takot ko na baka magbago ka. Na baka may makita kang iba na masigit sa akin. Ikaw na lang ang nakikita ko, okay? Wala nang iba. At pangako ko sa'yo, hindi magbabago yun. Promise? Promise. Muli nilang niyakap ang isa't isa. Masaya nilang ibinalita sa kanyang mga magulang na opisyal na ang kanilang relasyon ni Marco. Tuwang-tuwa ang mag-asawang Gardo at Imelda at kilig na kilig pa sa kanila. Talagang suportado sila ng mga ito kahit noon pa lang. Samantala, umusad naman ang kaso ng stepmother ni Marco na si Emma at ng anak nitong si Andrew. Talagang wala ng takas sa batas ang mag-ina. Madalas namang dalawin ni Marco ang puntod ng ama at ina nito at sinasamahan ni Gwen palagi ang kasintahan. Kung kaya ni Marco na magbiyahe palagi papunta sa Bicol, ginawa rin niyang kapitbahay ang Maynila para palaging samahan ng nobyo. Lalo pa't mag-isa na ito sa buhay. Pinarenovate naman ni Marco ang bahay ng kanyang nanay Imelda at tatay Gardo. Pinalaki yon at pinalawak na siyang ikinatuwa ng mag-asawa. Ayaw naman ng mga ito na bubukod pa sila. Kaya pinalaki na lang ng binata ang bahay para sa kanilang apat at magiging apo ng mga ito. Ayaw din kasing iwan ng dalawang matanda ang lugar na yon at naiintindihan yun ni Gwen. Nadalaw na lang siya palagi sa mga ito. Sa Maynila na kasi nakatira ngayon si Gwen kasama si Marco dahil binigyan siya nito ng posisyon sa kumpanya nito bilang sekretarya. Nag-aral din kasi si Gwen ng 2 taon sa secretarial course upang magkaroon ng kaalaman sa pagiging sekretary. Pinilit pa siya noong una ni Marco na kumuha ng 4-year course sa kolehiyo, ngunit sapat na sa kanya ang mapag-aralan ang pagiging sekretarya.
Nag-design na rin kasi ang dati nitong sekretarya na si Beth dahil nais nitong mag-focus na lang sa pamilya, lalo pat may trabaho na rin ang mga anak nito. Kaya naman, araw-araw niyang kasama si Marco sa opisina. Isang dahilan kung bakit ginusto niyang maging sekretarya ng kasintahan. Hindi rin nagtagal, nagpakasal na sila ni Marco. Intimate wedding lamang yon. Ang tanging mga bisita lang nila ay ang kanyang mga magulang, ang pinsan ni Marco na si Dale, si Beth at ang driver nitong si Mang Dolfo na pamilya na rin ang turing nila ay imbitado rin sa kanilang kasal. Nasa harap sila ng altar ngayon at kasalukuyang nagpapalitan ng pangako sa isa't isa. Marco, ipinapangako ko na magiging mabuting asawa ako sa'yo at magiging mabuting ina sa future kids natin. Gusto ko ring malaman mo na madami ako natutunan magmula nang magdesisyon akong mahalin ka. Takot akong sumugal sa'yo noon. Siyempre, lahat naman tayo may takot na nararamdaman tuwing gusto nating magmahal. Naroon ang takot na baka masaktan, baka sakit, mabigo at maiwan. Pero sabi nga nila, love and fear are one of the most powerful emotions. Habang natatakot tayong sumugal, natutunaw ang takot na yun kapag ginusto nating makaramdam ng pagmamahal. Tama si nanay sa sinabi niyang kapag nagmahal ka, mawawala ang takot at pag-aalinlangan mo. Magagawa mo lahat. Masaktan ka man, pero parte yun ng pagmamahal. Kaya hindi ako magsisisi na minahal kita, Marco. You bring out the best in me. Pangako na pakamamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Nangibabaw ang iyakan ng mga magulang ni Gwen. Kaya naman hindi na iwasang matawa ni Marco kahit pa lumuluha ito sa labis na kasiyahan. Bumuntong hininga ang lalaki at suminghot pa bago nagsalita habang nakatitig sa kanyang mga mata. Umiiyak si Nanay Imelda at Tatay Gardo, Baby Gwen. Pero alam kong hindi dahil sa lungkot, kundi dahil alam nila at saksi sila kung gaano kita kamahal. Hindi lang ikaw ang nagligtas sa akin noon. Ikaw rin ang pumunong sa mga kulang sa buhay ko. You gave me strength whenever I feel weak. Hinawakan mo mga kamay ko habang tinutugis ko ang taong sumira sa pamilya ko at nagtangkang pumatay sa akin. Pinili mong samahan ako sa laban kahit alam mong delikado. At lahat ng yun ay ginawa mo nang walang hinihinging kapalit. Dahil dun, hindi ka na nawala sa isip ko. Bakit hindi? You're one of the most amazing people that I've met in my entire life. Akala ko kasi noon habang buhay na ako mag-iisa. Kasi halos lahat ng nakilala kong babae, gusto lang ako dahil sa pangalan ko, pera at kumpanya. Pero hindi nila nagawang hawakan ng mga kamay ko katulad ng ginawa mo nung nasa pinakamadilim akong parte ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Gwen Agbayani. Asahan mo na hindi ako bibitiw sa'yo. Pangako rin na pakamamahalin kita hanggang sa huli kong hininga. Natapos ang kasal nila na puro iyakan dahil sa nag-uumabaw na saya sa kanilang dibdib. 2 buwan nang nakalipas matapos ang kanilang kasal ay nalaman ni Gwen na buntis na siya. Tuwang-tuwa silang mag-asawa sa blessings na dumating sa buhay nila. Kaya naman huminto na siya sa pagiging sekretarya dahil na rin sa masela ng kanyang pagbubuntis. Gayunpaman, ligtas niyang naipanganak ang kanilang anak na babae dahil hindi siya pinabayaan ng asawa at binigay lahat nito ang kanyang pangangailangan. Maging ang kanyang mga magulang ay dumalas din ng pamamalagi sa Maynila upang samahan siya. Hanggang sa huli, labis ang pagpapasalamat ni Gwen dahil pinili niyang hindi matakot na mahalin si Marco. Dahil kung natakot siya noon, hindi sana siya ganito kasaya ngayon. Doon niya natutunan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa kabutihang ipinapakita kapag walang kapalit. At kapag totoo ang puso, kusa nitong tinatawid ang pagitan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.